magandang umaga, Ricky! Mas maganda ka palagi sa umaga. Lalo ka na. Tinan mo, naka-Barbie pink ka. O, diba? Kasi si Roxanne Fariles, pwede akong damit. Sabi niya, dapat daw maganda ang bungad natin. Tuwing bagong linggo. Talaga. And today is the first weekday, work day of February. Oh my, February 2. Ano? Ay, Oo. salamat. Tapos ang Enero, napakahaba ng Enero. Di ba, Joy, mo ang haba ng Oo, Enero? 31 days. Tapos ngayon, ang Pebrero, ang Pebrero, napaka-ikli. Di ba sabi mo, Kasi sino ba leap nag-invento year. ng kalendaryo? Ba't hindi na lang ginawang patas-patas, no? Lahat 30 days. Para sa 15 at sa 30 ang sweldo. Minsan may, di ba? At least mas maaga sweldo natin ngayon. Correct, oo. Pero sa sweldo mo, ubus na? Hindi ko pa, pupunta pa ako sa bangko mamaya para magpa-update. Kasi nga, di ba, usually pumapasok yung sweldo natin towards late afternoon na eh. Wow, Wala na ako nun. hindi niya napansin ang sweldo niya Hindi ko nung napansin. Biyernes. Ako nakatutok na ako kasi ang dami rin nakatutok sa akin. Hindi ko kailangan. Hindi Sorry. kailangan. Chill-chill lang siya dyan. Hindi, pero sabi ko nga, itong Enero, excited ako kasi ang Enero ay buwan ng pag-ibig. Enero, Pebrero na. Ay, sorry. Pebrero. Mali na naman ako. Enero. Pebrero. Ayan. Alam natin na Glee Club member itong si Patpi. Ayan, nasa script din. Kakanta ko ulit mamaya. Ay, ko naman. Wag na ako pakantayin. Hindi, pero yun na nga, I like February because it is the month of Love. Yung pagtibok ng puso mo. Pagtitibok-tibok. Tapos, di ba, ano rin yung month of chocolates. Bakit? And flowers. And di ba kasi it's the month of love, di ba? Ang dami nagbibigay ng mga tsokolate. At saka syempre, month of tikoy. Ay, oo. Oo, ayan. Naku, magcha-Chinese New Year sa February 17. Diba? Naku, may Oo. pampasabog na outfit si Patpi niya. Abangan niyo po. Magchuchongsam ako. O, di ba? Anyway, sana nga naging maganda yung mga weekend. Kayo po ay nakapagpahinga dahil ang aking partner, sabi niya buong Sabado natulog siya. Kaya buong Linggo, gising siya. Baliktad talaga itong batang to talaga, ibang klase. Kaya ang energy ngayong umagang to ay magmumula kay Patpi. Oo, kasi ako, well-rested ako. Talagang nung Saturday, ako ay nag-bed rotting. I really made it a point to bed rot. Kasi sabi ko, New Year's resolution ko yung 2026. Sabi ko, as much as possible, lahat ng mga lakad ko, weekdays, Monday to Friday. Para Saturday, Sunday, rest day ko. Diba? Sunday, you look family very day. well-rested, Patpi. I am, diba? I caught up on my movies, my Netflix series. Wow. I ate what I wanted. Wow! Pero ba't pumapayat ka? Anong sikreto mo ngayon? Wala akong sikreto. Ang sikreto niyan ay nasa vertical stripes. Oh, ayan na ang Pag kayo po ay feeling mataba, sumuot lang kayo ng pababa na stripes. Kasi pinagkakamala ni Ricky na pumayat ako. Sabi ko, Ricky, paano ako papayat? Over the weekend, ang dami kong kinain. Ayan ang ating fashion tip for the week. Oo, vertical stripes. Pag ikaw ay feeling mataba. Siyempre, huwag kayong mag-horizontal kasi lalapad kayo, di ba? Tapos pag gusto nyo pumayat, vertical stripes. Vertical. Yung patayo po, yung patayo. Pero pag si Joyme, wala siyang pakialam. Nakadahon-dahon ang kanyang malalaking print. Di ba? Pero black and white. Black and Kaya white. mag-isip kayo lang kung saan dyan yung talagang taba at hindi. Okay, sa ating mga nakikinig sa kanilang Radyo Aguila 1062 sa kanilang talapihitan, sana po hindi kayo naiipit sa traffic dahil Lunes na naman nga, balik eskwelahan, balik opisina. Ako, talaga yung mga manggagawa, kailangan kumayod para sa 15, makasweldo ulit. Parang layo pa ng 15, no? Layo pa ng 15. Parang petsa de peligro na agad. Oo, pero ito na nga, kasi nga I was at home lang, ako, bed rotting. Isa sa mga lumabas sa feed ko ito, yung picture. Anong picture? Ng ating First Lady, na ating unang ginang, ni First Lady Lisa Marcos Araneta. Ay, baliktad. Lisa Araneta. Lisa Araneta. Kala ko ba nakatulog ka na mahimbing? Nakakahawa yung ano mo eh. Okay, kasi nga may lumabas silang picture na kasama niya yung ambassador ng China, si Jin Qiang. Di ba, over last week, mainit yung usapan, di ba? Guest pa nga natin si Professor Pitlo. Sabi natin, ano ba nangyayari? Parang pataas ng pataas yung tensyon ng China at saka ng Pilipinas. Kasi nga, yung mga senador natin, gusto nga na magpasa ng resolusyon, di ba? Persona ng grata. O yan, tingnan mo, nanood sila ng concert. Si Kevin Tan at saka niya Kevin Tan. At saka si Milet Manangkil ng Philippine Star. So, nanood daw sila ng concert ni Lang Lang. He's a Chinese concert pianist ata, if I'm not mistaken. So, at least, di ba, sabi ko nga, alam mo, ang first ladies, sila talaga ang mga
quiet, mga quiet Weapons. mediators, weapons. Silent weapon, kumbaga. Silent weapons, di ba? Yan. Sabi nga nila, behind every great man is a woman behind his back. Di ba? So siya ang weapon ng ating Pangulo. Kasi nga, amid all this tension, tinan mo, nakakapagpanood siya ng concert with the diba? Chinese ambassador. di ba? Mabuti nandun si Ambassador, anong pangalan niya? Jin Qiang. Jin Quan. Jin Quan. Kasi may Ayan. iba-ibang pronunciation sa Chinese, no? Oo, So, oo. ang galing talagang Pati, buti na lang. Jin Quan. Chinese din si Pati. Ayan. Ayan, di ba? Sabi niya, pleasant talk daw sila. Pleasant. no? Ano kaya pinag-usapan nila? Ano kaya, no? Diba? Yung mga pleasant talk na ganyan, usually, alam mong tensionado na. So, syempre, siguro you try to break the ice. Diba? How's everything in China? How's President Xi Jinping? Please send my love. Please send my regards. Oh, I love China. Oh, I love Shanghai Tang. I love Temu. I love Shopee. I love Alibaba. Yan. Shopping, no? Okay. So, yan po. Sana po magkaayos na po. Kasi alam naman natin, di ba, may nagkaaway-away nga tayo dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi lahat naman po ay nadadaan sa diplomasya. At saka, after a week, nung lumabas yung issue kay Commodore Tariela, nag-usap na yung dalawang embahada sa pamamunguna ng DFA. Yun. So, sabi nga nila, subukan natin talaga na idaan lahat sa diplomasya. Correct, oo. So, hindi wala naman, nobody's going to win kung init ng ulong papairalin. Tama, di ba? tama, Oo. di ba? Eh, ang China ang number one, natin, trading partner. Diba? Di ba? Oo. Paano na yan ang Divisoria pag mawala ang China? Paano ang 168? Ang 168, di ba? Paano yung mga Binondo? paano yan, di ba? At saka lahat naman tayo, I think, may Chinese blood. Oo. Tsaka Chinese food. Lahat tayo gusto Lahat tayo natin may ng Chinese food. Fried rice. Diba? Fly lunch. Fly rice. Yang chow fried rice or salted fish fly rice. Ay, sarap. Ay, alam mo, Ayan, pagkain na naman tayo, Ayan na di ba? naman. Kung kailan pumapayat ka, doon ka naman kain kasi na kain. kahapon nga nag-Chinese food ako for lunch kasama ko mami ko. Kaya Ang masarap. sarap. Ang sarap talaga ng fly rice. Ang sarap ng fried rice. Ako pwede ako kasi half Chinese ako. Ako rin. Oh, ikaw, di ba? Mami ko full Chinese. Okay, anyway. Ayan na, this month, sabi nga natin, February is aside from being the love month, ito rin po ay may temang bago ito. Hulaan mo kung sino nagbigay nitong tema. Ani ng sining, katotohanan at giting. Ulitin ko. One more time. Pakiano. Ani ng sining, katotohanan at giting. Sino magsasabi niyan? Ano ba? F. Eliza ba? Hindi. Yan po ang tema ng selebrasyon ng National Arts Month ngayon. O siyempre, di ba? Sino may K magsabi niyan? Hindi siyempre ang National Arts Month. Mula po yan sa makukulay na exhibits, mga live performances hanggang sa mga creative workshops. Siguradong sulit ang National Arts Month 2026 sa mga Pinoy na mahilig sa sining at kultura. Sa maarte. Ayan, It's ang maarte arte. month. Yes. It's Are you maarte month. cultured? And maarte. So, siyempre, sa pangunguna po yan ng National Commission for Culture and the Arts. At layon po ng selebrasyon na mas ilapit ang sining sa mas maraming Pilipino, lalo na sa kabataan. Kasi they think that culture and arts is only for the rich, for the affluent. Hindi. Culture nga yan. It means to say everybody po yan. Lahat po tayo. Yung ating mga sining, yung ating kultura, yan po ay likas Pinoy. Yung likas po sa ating katauhan. Oo, tsaka lahat tayo bahagi niyan. Correct. Diba? Walang mabubuong kultura kung walang bawat isa sa atin. Very good ka dyan. So, mas pinakulay po ang selebrasyon sa pagbubukas po ng National Arts Month sa pag-guest po ni Miss Universe 2018, Catriona Gray. Nakilala rin hindi lang bilang beauty pageant icon, kundi bilang pagpapataguyod. Tagapagtaguyod ng sining at kulturang Pilipino. O, tingnan mo. At para po sa karagdagang mga activities at ang schedule nila, tingnan nyo na lang po ang kanilang website. So, ayan, National Arts Month ngayong February. So, buwan ngayon ng mga maaarte at culture. So, buwan natin. Mas ikaw ang nangunguna, ikaw ang president. Ako na lang, vice president mo. Ayan. At alam mo, Pati, eksakto ngayong araw ang pagdiriwang din. Kung meron ka maarte, sa akin naman. Teka lang. Bagay ba to sa iyo? Parang hindi. Parang hindi. Okay, World Wetlands Day po ngayon. Wetlands. Ano ang wetlands? May temang wetlands and traditional knowledge celebrating cultural heritage. Pero ano nga ba itong wetlands na to? Hindi lang yan basta maputik at basang lupa. Yan ang real-life hero pagdating sa ating kalikasan. Kaya tawag po sila bilang kidneys of the earth. Kasi kaya nilang sa
halain ang maruming tubig at Kaya. ibalik ito sa kalikasan na mas malinis at magligtas. Sila rin ang natural na panangga. Bonus pa dyan, ang mga ito ay malalakas na tagapag-ipon ng carbon, kaya may ambag sa laban kontra climate change. Ayun pala ang ng wetlands. Diba? At Oo. syempre malaki rin ang ambag ng wetlands sa ating biodiversity dahil sila ang habitat ng mga ibon, isda, at iba pang mga hayop at mga halaman. Pero ang real talk, patuloy silang nawawala dahil sa polusyon. Yes. Sobrang development at awareness. Kapag nawala po ang wetlands, mas madumi ang tubig, mas malalakas ang baha, at mas maraming buhay ang nalalagay sa peligro. Kaya ano ang pwedeng gawin? Suportahan ang mga programa sa proteksyon ng wetlands at sumunod sa mga batas para sa kalikasan. Kasi nga, ng pagpoprotekta sa wetlands, hindi lang para sa kalikasan, para to sa future nating lahat. Have you seen a wetlands? Yes, here? kailan ba yun? 2 years ago kami ni Ali. May cleanup drive dyan sa may Las Piñas wetlands. So nagpulot-pulot kami ng mga basura. Alam mo, nakakadiri. Nakakadiri talaga. Pero alam mo, buti na lang talaga, it shouldn't be na only because it's the month celebrating wetlands, di ba? Dapat on our own, dapat marunong tayo saan natin dapat tinatapon nga yung basura. Alam mo, magugulat ko kung anong mga nakita namin habang kami naglilinis nakita dyan. mo? Marami dyan, mga pampers, diapers, mga Pampers? bata. Yung siguro, pagkatapos nilang bibihis, tapos tinatapon na lang. Maraming tsinelas. Ang Tsinelas? daming tsinelas. Siyempre, yung mga water bottles, talagang hindi na namin mabilang kung ilang sako ang linigpit namin. Tapos may mga, siyempre, mga candy wrappers, mga sandobag, mga plastic bag, the usual things na tinatapon. Pero, yun na nga, sana po ang Pinoy, hindi lang yung ating bahay ang malinis, dapat yung kapaligiran natin. Sabi nga nila, ang mga Pinoy daw, malinis sa katawan. Pero kapaligiran, napakadumi. Napakadumi. Which is, sabi naman nila, sa halimbawa, ito pasintabi na lang din, yung mga taga Middle East naman daw, hindi natin binilalahat, medyo hindi malinis sa katawan, pero napakalinis ang kapaligiran. So tayo sana mabalanse natin, malinis tayo sa ating katawan at sa kapaligiran. Oo, di ba sabi nga nila, Pilipino, pag lumapit ka, yung mga dayuhan, amoy daw kaagad, shampoo. Amoy shampoo. Kasi nga, lagi naliligo, minsan twice a day, lalo pag summer. Kaya nag-aamoy shampoo na daw talaga yung katawan. Pero yun na nga, yung kapaligiran natin, maglakad-lakad ka sa kali, ang daming basura. Di ba? Tapos yun na nga, you go to the wetlands, dun sa may shore, nako, ang daming basura. I don't remember na kung ilang sako talaga ng basura ang nakuha namin. Uulitin mo pa ba yan, maglinis sa wetlands? Why not? Para lang ipakita talaga natin na kailangan talaga lahat tayo ay mag-ambag-ambag. Ayan yung medyo nakakaligtaan, yung wetlands, na hindi Wetlands. napapansin masyado. Ngayon, kaya, i-celebrate po natin ang Wetlands Day. Tungo na kayo sa wetland at magpulot kayo ng basura doon. Mangunguna si Pat Pidasa dyan. Okay, ito pa, magandang balita po. Kasi po, nagkamit po ng Special Jury Award sa Sundance Film Festival ang pelikulang Pilipino na ang title po niya ay Filipiniana, na directed by Rafael Manuel. Ito, ang mga nagsastar po dito, sina Jory Bel Agoto, Carmen Castellanos, Teroy Guzman, si Direk Carlito Sigyon Reyna, Isabel Sicat, and Noor Hushmad. Tapos kasama rin dyan si Agot Isidro, Angeli Bayani at Shis Charmaine Buencamino. Ayan, mga rin sila, may mga special guest appearances. Ang pelikulang itong Filipiniana ay tungkol po sa isang teenage girl na nagtatrabaho po sa isang eksklusibong golf club kung saan dahan-dahang lumalabas ang mga issue ng kapangyarihan. Golf club yan, di ba? Siyempre, mga elitista yan. Agwat po ng mga mayayaman at mahihirap at kolonyal na nakaraan sa likod po ng magarang imahen ng lugar. Pinuri po ang pelikula dahil po sa tahimik pero matapang nitong pagkukwento na nagdala po ng pagkilala sa pelikulang Pilipino sa international stage. So ayan, it's sinabi ng World Cinema Dramatic Special Jury Award for Creative Vision. With stunning visual command and sensitivity to the setting, the filmmaker thoughtfully evokes a world where characters languish. Languish. Yeah, through its static form,
the filmmaker highlights insidious tension between luxury and labor. Oh, talaga disparity between the rich and the Pero at poor. least makita din nila sa ibang bansa na kasi di ba pag pinaproject yung Pilipinas, lagi lahat Oo, mga madumi, squatter. madumi. Oo. Ayan, makikita po nila. Golf club naman ngayon. Golf club naman. Oo, tama. Oo. Okay, so ayun rin, no, yung apart from the Sundance Film Festival, ang Filipiniana has also been selected for the 76th Berlin International Film Festival. Congratulations! Wow, saan kaya natin mapapanood yan, Pati? Oo nga, I wonder if that's Diba going to gusto have natin a commercial mapanood, run. ano? Oo. Dapat Oo. i-promote din natin cultural Correct. Arte Day, Arte Month this month. Yes, Oh, sige, yan, tanungin natin kay FDCP President Direk Joey Reyes kung ipapalabas yan Diba? dito sa Pilipinas. Kakatuwa si Gion Reyna Pabla is very active pa rin. No, it's not him who directed. He stars there. Ay, he stars. He At starring role pa siya yes, yan. Dapat starring talaga role. mapanood natin yan. Directed by Manuel, Mr. Manuel. Okay, Miss Ricky, ano ang weather update natin ngayon? Siyempre, ang status po ng panahon natin ngayon, Pati, shear line. At amihan, Shear line pa rin. makaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng bansa. So, malamig pa rin po yung ngayon. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat ang Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur dahil pa rin sa epekto ng shear line. Magdadala naman ang northeast monsoon o amihan na ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mahinang pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Habang makararanas ng maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa ibang bahagi naman ng Mindanao, ayan po ay epekto naman ng localized thunderstorms. Pinag-iingat naman ng pag-asa ang publiko sa posibleng flash floods o landslides. Dala ng severe thunderstorms. Grabe sa Negros, di ba? Oo, Ako, di ba? nabasa ko, grabe daw, ang baha doon. Biglaan din, ano? Biglaan din, shear line lang yun, ha? Iba talaga ngayong yung Climate panahon ngayon. change, Ayan oo. na, makararanas po tayo ng maximum temperature. Ito, tumaas na po na 31.3 degrees Celsius, mamaya alas 3 ng hapon. At lulubog ang araw, mamaya 5:55 in the afternoon. Okay, at ito dahil Lunes, alam nyo naman, tuwing Lunes, kami po ay nagbibigay ng abiso sa ating mga motorista. Kasi po, bukas, naku, kung kayo po ay may budget, magpakarga na po kayo ngayon. Dahil siguradong sigurado po, asahan po ang big time oil price hike sa mga produktong petrolyo. Ito naman po ang ika-5 linggo na po ng taas presyo po sa diesel. Aray, kaya kanina nagpa-full tank na ako. Wow. Ito po ang estima nila, ang gasolina aakyat po ng 60 to 80 centavos kada litro. Ang diesel, big time, 1 peso 40 centavos hanggang 1 peso 60 centavos kada litro. Ang kerosene rin po, 90 centavos hanggang 1 peso 10 centavos per liter ang itataas. Epekto pa rin daw ito ng geopolitical tensions at una na rito ang sanction ng Estados Unidos sa Iran. Ang limitadong production po ng Kazakhstan at winter storm rin po sa Amerika ang mga dahilan kung bakit nagtataas ang mga produktong petrolyo. Dagdag pa rito ang pagsadsad ng piso na nakakaapekto po sa importasyon ng langis. Samantala, effective yesterday, February 1, ang taas presyo na po sa LPG. Katumbas po ito ng 16 pesos po na dagdag kada regular na tangke. Yung 11 kilogram, so plus 16 pesos po ang itinaas. Nakabatay po ang price adjustment sa kontrata ng pandaigdigang merkado. So yan po, lahat po nagtataasan, pwera ang sweldo namin. Tsaka si Joyme, parang tumigil na tumaas. Parang yung sweldo ko since 2020. Ganun ba? Si RV, good morning! Wala pa akong rate increase. Di ba pwedeng may rate increase tuwing Tuesday rin? Di ba pwede ba? Pwede. Kahit na ano lang, mga sentimo-sentimo lang. Kahit na sentimo lang. Okay. Umpisa na natin. Ang dami na natin binalita. Pero ito yung ating super panalo news. Because Ayan, good today, news naman. Good news naman, Oo. di ba? Ay ito, magandang balita. Walang eskwelahan daw sa Quezon City daw ang namumukod tangis sa lahat. Bakit? Bakit 8? Bakit? 8 ba? 8. Dahil yan po. 8. Bakit Walang pagbabasa ko. 8 pala. 8. Mali talaga. Bakit nga 8? Kasi daw, yan po yung sa pagpopromote po ng paggamit ng renewable energy na solar power. Sosyal itong mga 8 eskwelahan nito. Gumagamit sila ng mga solar panels. So mga libo-libong mga estudyante po mula dito nga sa 8 eskwelahan na ito ang nakikinabang po sa benepisyong yan. Ayon po sa Quezon City Department of Engineering, may 800 kilowatt peak capacity na po ang solar panels sa 8 eskwelahan. Katumbas po yan ng konsumo ng kuryente ng 230 households sa loob po ng 1 taon.
So ibig sabihin po nito, mas tipid sa kuryente, mas sustainable at mas eco-friendly ang classrooms. I wonder kung lalagyan na ng aircon Baka, yung mga no? classrooms na yan. Social. Tipid na eh. Di ba? Hindi ng ventilador, may aircon diba? na. Samantala sa mga gustong matuto po ng ibang language ngayong 2026, tulad po ng Nihongo at German, may inaalok po na libreng foreign classes ang Quezon City Public Library. Para ito sa mga 18, 18 years old and above na may mga laptop, syempre, kailangan may desktop or smartphone. At syempre, pinaka-importante, internet connection dahil online ang klase na ito. I wonder why they chose Nihongo in German. Baka maraming gustong pumunta ng Japan. Oo. Baka may mga teachers sila who are willing to give siguro lessons, 'di ba? Kaya yun ang unang pinili. At dahil first come first serve basis daw ito, 500 lang muna ang may estudyante po ang kukunin nila kada buwan. So kaya mag-register na kayo dahil hanggang March 31, 2026 lang po ang registration. Bisitahin lang po ang Aksyon QC Facebook page para sa iba pang mahalagang information. So kung ikaw, you're interested to learn another language aside from English and Tagalog, you want to learn Japanese or German, why not free? Oo, why not, diba? Make your free time, what they call this, worth it. Yes, diba? productive dapat. Imbis na nakanganga ka lang, di mag-aral Mag-aral ka na lang. Oo. Diba? Sayonara! Pero sabi nga nila, the number one language daw, it's not English, Chinese. Chinese. Oo, Kaya, kasi sana mag-offer din sila ng mga Chinese Oo, classes, imagine diba? ang ilang bilyon, 1.2 billion. Although second na lang sila to India. Inusad na sila ng India. Pinakamalaking populasyon ang India. Oo, sabi nga nila pag tumalon daw lahat ng Chinese. Wala na. Magkakaroon ng earthquake. Ngayon, mga Indians, pag sila Ngayon na tumalon, Indian. manganganig ang buong mundo. Ito naman ang aking super panalo news, Patty. okay. Mula Quezon City, punta naman tayo sa isa sa pinabalik-balikang island hopping activity dito sa Pilipinas sa mga local and foreign tourists. Nagpunta lang ako dyan kamakailan. Saan yan? Siyempre, ito, tignan natin dahil Ang after ganda, 2 years, oh. bubuksan na muli ang isla sa Bohol na Isola de Francesco, or it was first known to travelers as Panglao's Virgin Island. Oh, I've been to Panglao. Pamoso! Alam mo kung ibig sabihin ng pamoso? Famous! Pamoso! Pamoso ang isang yan because of its sandbar, white sand, and crystal water. Matatandaan pansamantala pong ipinasara ang isla noong September 2024 para sa rehabilitation matapos kumalat ang isang viral na video ng paninira sa coral reef. Muling mabubukas ang sandbar sa publiko mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. So may time, lang siya. May time window frame. lang, Oo. 12 hours, 6 to 6. Oo. Sa ilalim ng mas mahigpit na panuntunan. Limitado rin sa 250 na katao ang papayagang bibisita. Sa bawat grupo, may 2 oras na maximum stay at ipatutupad ang one entry, one exit scheme. Pero bukod sa Virgin Island, marami pang swak pasyalan ngayon dyan dahil mayaman sa natural attractions ang Bohol. Katulad ng Loboca River Cruise, Chocolate Hills, Siyempre. Pinagdanan Cave at marami pang iba. Oo, mga tarsier. Oo, mga tarsiers. Oo. Siyempre, hindi dapat palagpasin ang pagbisita sa sanctuary na nangangalaga ito na nga sa isang uri ng hayop dyan na star for all seasons, ang mamag or tarsier. I love Bohol, but the last time there was many, I think 7 or 8 years ago when my niece got married there. Oo, maganda sa Bohol. Magandang Bohol. Tsaka it's not as popular as Boracay. So medyo, kumbaga, konting tao. Kung ayaw mo Konti na lang siya, maraming actually. tao, Ayan, magandang Bohol na puntahan. Oo. Kaya kung ayaw niyo po na masyadong gimmick, gusto niyo lang talaga ng Tahimik. tahimik, Oo. me time. Oo, me or with your time. loved ones ngayong Pebrero. Ayan, maganda ang Yes, Bohol. At magandang saka, Bohol. it's one of the best diving Ah, areas talaga? in the Philippines. Oh. So, ayan, sikat po yan sa pagda-dive-dive. Ayan. Oh, Pero hindi ako dyan. nakapag-dive dyan dati. Sa Panglao. Oo. Magaganda yung mga beach dyan sa Panglao. Yan, oo. So, yan, puntahan niyo po yan. Ayan, yung floating na yan. Lubok, Mga oo, restaurant yan. Yes, Magbabayad ka lang yes. for a certain amount. Oo, I lunch. think, Correct. Oo. 1,000 pesos. Oo, pero oo. unli na yan, buffet yan. I remember, pero Oo. hindi ko na maalala kung magkano binayad Pero namin. hindi ko na inikot yan. Kasi, di ba, limitado yung oras. Ayan yung mga tarsier Ayan, na parang oo. mga gulat parate. Di ba? Parang laging Laging gulat. kape.
Ang liit-liit niya pero lagi Ayan, nagpunta rin ako. Ay, Ayan, this yung is my cave. video. Yan yung cave. Oo. That's your video. I think this is didn't my go video from there. before. Yan. Ah. So, may mga, ayan, lulundag ka dyan, pero hindi rin ako lumundag. Lulundag? Siyempre, tinignan ko lang. Kasi baka maginaw. Alam mo naman nakaginawin. Ito, laging dilat. Laging nila- gulat. Yung Chocolate Hills ang maganda kasi Oo. talagang, lalo na pag yung hindi pa masyadong summer, kasi pag masyadong mainit, naging Chocolate Hills At talaga, chocolate naging talaga brown. siya. Oo. Pero pag medyo malamig-lamig, like I'm sure ngayon, green na green Grabe, naman. ang nakyat kong hagdanan dyan para lang Oo. makatungtong dyan sa to. Tsaka I Makita ko yung wonder Chocolate kung Hills. nag-inventaryo sila, kung ilan hills talaga dyan. Oo, no? Diba? Dapat nag-inventaryo eh. Parang basta more than 100 yan. Ang dami-dami Oo. nilang maliliit, diba, na hills na May ganyan. trivia ako dyan na did you know na iyan pala, kaya siya kakaiba because Oh. it wasn't there before many Yes. years ago. So bigla lang siyang sumulpot. Sumulpot. I think there was an earthquake ba or Oo, something. so talagang kakaiba siya. Tapos ayun nga, inakyat ko siguro 250 steps Oh. to get up and Yes, see yes, everything, yes, di ba? correct. Oo. Oo. And ito, kasi nga dahil may kakulangan na sa slots to go to Korea, Oh. kung gusto niyo pa rin makita ng Korea, pumunta po kayo ng Bohol dahil Bohol. napakaraming Koreano dyan. Akala ko pumunta ako ng Bohol, ay pala sa South Korea ako nagpunta. Kasi may direct flight pala sila doon. Korea to Bohol. Oo. So, Oh. ayan. So, sikat po yan sa mga, Okay, sa anyong kulang hasiyo. sa tulog, ang dami pa rin nasasabi ni Ricky, di ba? Madaldal pa rin siya. Okay, ngayong umaga po, dalawang issue po ang tatalakayin po natin ngayon. Ang una nating issue, bumagsak po sa pinakamababang antas. Ito, aray talaga. Sa loob po ng 14 na taon, after 14 years, sumadsad po talaga ang ating ekonomiya ng Pilipinas. Batay po ito sa tala ng Philippine Statistics Authority. Umabot lamang po sa napakababa. 4.4% ang kabuang year growth noong 2025 na lubhang mas mabagal kumpara po sa naging 5.6 GDP growth rate po noong 2024. So more than 1% point no ang binaba. Bigo rin itong maabot ang 5.5 hanggang 6.5% target growth ng pamahalaan para sa taong 2025. So ano pong epekto nito sa ating ekonomiya at kaya pa ba itong isalba? Sinasabi po ng mga eksperto sa ekonomiya na mararamdaman natin ito hanggang mid-year ng 2026. Kaya marami na po talaga nagtitipid. So ayan, pag-usapan po natin yan. Siyempre, kasama po natin ang ating suking banker, economist. Walang iba kung hindi si Ginoong Michael Ricafort. Usapin pera. Because today, money matters. Money matters. Money Ayan, matters. Monday money matters. Monday tayo. money matters. Ito naman, napag-usapan natin dati. Pero ito, talagang lumabas tong issue to over the weekend, ano? Dahil pinatitigil na nga ng EDCOM 2 sa DepEd ang tinatawag na mass promotion ng mga estudyante bilang tugon sa learning crisis ng ating bansa. Iginiit naman ng DepEd na wala silang ganitong polisiya. Pero para sa mga teacher, mas mabigat na trabaho ang haharapin nila sa pagsusulong ng ganitong pagbabago. Pag-usapan po natin ito, meron ba talaga o walang mass promotion? Baka meron pero wala lang sa papel. Gaano ba kahirap ang magbagsak ng isang estudyante? Tanungin po natin si Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Ayan, teacher's perspective. Kasi sinasabi nila, yung mga teachers mas mahirapan pag ibagsak. Tapos sinasabi ng mga iba na kaya pinapasada ng mga teacher kasi parang may quota rin sila. Kasi parang kung may bumagsak na estudyante, it shows the quality of teaching. So it Oo. reflects on the teacher that you teacher. did not teach well. Kaya hindi Oo. naintindihan ng bata, kaya bumagsak. So Oo. parang it's a vicious cycle, Oo di ba? nga. Whose fault is it? Kasalanan ba yan ng teacher na hindi marunong magturo? Or yung estudyante walang ganang mag-aral? Or tamad? O bobo lang? Oo. I mean, sometimes we have to be truthful. Di ba? Bobo talaga yung anak Di mo. ba? Paano yan? So, ano ba talaga siya? Systematic ba siya? Kaya nga, di ba? Oo. Okay, so, ang ating question of the day, marami po ang nag-aalalang pumasalang ang mga bata kahit hindi pa daw sila handa sa susunod na grade. Ngayon po, may plano na po ang DepEd na itigil na po ang automatic promotion sa mga estudyanteng hindi pasado. So ito po ang aming question of the day. Mas okay ba na ipasang awa ang bata o dapat ibagsak para mas may matutunan? Kaya mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. Noong panahon ko, may mga bumabagsak talaga Di ba may eh. nire-retain naman talaga eh, di ba? Oo. Pag hindi mo talaga kaya maabot yung antas, Oo. bakit mo ipipilit? Kaya nga, Di ba? parang they allow you, pwede ka mag-summer classes, Oo, 2 subjects. Oo. Pero pag 3 or more, talaga retain repeat ka ka. na. Repeater. Oo. Ang tawag nga nila, repeater. Oo, di ba? At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information
Nig po sa impeachment complaint laban po kay PBBM, sisimulan na po ng House Committee on Justice ngayong araw. Korte Suprema tinukoy na napahamak ang impeachment ni VP Sara dahil sa hindi pag-aksyon ng Kamara sa unang tatlong reklamo. Villarland, kinasuhan po ng Securities Exchange Commission o SEC dahil sa umano'y market manipulation at insider trading. Senate Committee tiniyak na ayusin ang pamamahagi ng ayuda, babawasan ang mga rekisitos at titiyaking walang makikialam na politiko. At para sa ating world news, Donald Trump bukas sa pamumuhunan ng China at India sa Venezuela oil. Samantala, suspect po sa pagpatay sa Lady Cup at anak nito nasa kustudiya na ng pulisya. Ang saklap nitong balita. Ito yung binantayan ko nung weekend. Grabe. At para sa ating showbiz pasilip, Gretchen Barreto at Tony Boy Cojuangco magkasama po nga dumalo sa burol ng ina ni Gretchen na si Mami Inday. Samantala, Junmar Fajardo, kauna-unahang Ramon Fernandez, PBA Finals MVP. Aba, may Ayan. sports news Ayan, tayo. Ayan, nga, nagulat din ako, may sports news tayo. Hindi lang tayo pang pamilya, pang sports pa. At ang oras, alas 8:42 na po ng umaga. Ito na po ang mga istorya sa likod ng mga headlines. Sisimulan ngayong araw ng House Committee on Justice ang pagdinig nito sa dalawang impeachment complaint ay inihain laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasang ipagtatanggol ng 4 na mambabatas na nag-endorso ang naturang mga reklamo. Ito'y sinapusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay na nag-endorso po sa reklamong inihain ng pribadong abogado na si Andre De Jesus at sina Makabayan Representative Antonio Tino, Rene Luisco at Sara Elago na nag-endorso sa ikalawang reklamo mula sa mga militante at progresibong grupo. Inaasahang pagsasamahin ng House Committee on Justice ang dalawang articles of impeachment na parehong nag-aakusa kay Pangulong Marcos ng pagtataksil sa tiwala ng publiko. Pagkatapos nito ay tatalakayin ang sufficiency in form o ang pagiging sapat na forma ng mga reklamo. Maaring magtakda ng hiwalay na petsa para sa pagtukoy sa sufficiency in substance o ang pagiging sapat ng nilalaman. Nakasaad po sa unang reklamo na dapat ma-impeach si Pangulong Marcos dahil sa umano'y pagdukot at pagsusuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Gayon din po sa kabiguang i-veto ang mga probisyon ng nakaraang 4 na pambansang budget na hindi umano naaayon sa konstitusyon. Sa ikalawang reklamo na inihain ng Makabayan Bloc, inakusa naman po nila si Pangulong Marcos ng pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa pagpapatupad ng baseline balanced managed parametric formula na sinasabing naging basehan ng mga kickback sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamalaan. Samantala, sinabi naman po ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na mas tututukan ni Pangulong Marcos ang kanyang kalusugan at trabaho imbis na tutukan ang proseso ng impeachment laban sa kanya. Muling binigyan diin ni Castro na hindi nababahala ang Malacanang sa mga impeachment complaint. Naniniwala po si Jose Castro na mahina at walang basehan ang mga ito. Kung ikaw ba ay si PBBM, ikaw ba ay mababahala? Eh, sabi naman nila, kaya daw niyang lagpasan. Sabi nila, kaya daw lagpasan itong turmoil na ito sa kanyang pagiging presidente. Maybe on a personal. Pero kung ako, presidente, mag-iisip-isip talaga ako, bakit ako hinihain ng impeachment complaint? Ibig sabihin, parang may pintas sila sa aking pamumuno. Diba? Sa tingin ba magpo-prosper ang kanyang I impeachment doubt it. complaint? Kasi may majority pa rin sa Congress, mga kaalyado niya. Pero I hope that this is a wake-up call for this administration, di ba? To really get their act together. Kasi nga, 2 years na lang, di ba? Less than 26, 27, 2.5 years na lang. Mag-iiba na naman ang administrasyon. Kaya, wake up, little Susie. Sino ba si Little Susie, Patpi? Pero ito naglabas naman ng Pangulo na i-review niya lahat ng polisiya ngayon. Yes. So now, he's taking action to replicate kung ano yung gumagana sa ibang ASEAN countries. Pwede. So pwede natin gawin. Halimbawa, nabalita mo ba yon yung humarang sa mga bumbero ng weekend? Humarang sa mga bumbero? Humarang. May mga Bakit? humarang sa bumbero na mga sasakyan. So, dahil? ayun, number 1, hindi yun okay, di ba? So, tinanggalan sila ng lisensya. Kasi kulang din sa kaalaman. Kaalaman. Na kapag halimbawa may mga wang-wang, dapat tumatabi ka eh. May mga
may mga tuhumarang, may mga hindi nagbigay sa mga bombero. So ngayon, ginagaya niya yung mga polisiya sa ibang bansa. Best practices. Best practices. Yes, Pati bubble gum, Oo. nire-review niya. Yung Diba sa Singapore, diba, bawal. pinagbawal ang bubble Yes, gum. yes, So oo. tinitignan din ni PBBM yun. So mula sa maliit na bagay hanggang malalaki, we have to give credit where credit is due also. Diba? Yun na nga, pero double time na. Kasi nga, Dapat. 2.5 years na lang eh. So, dapat wake up, Little Susie, double time. Lahat lang ni Susie, wake up po! Like me, wake up! Okay, wake up, Ricky. Wake up, Ito Little naman. Ricky. Okay. Ang hindi umano pag-aksyon ng Kamara de Representantes sa unang 3 reklamo laban kay Vice Presidente Sara Duterte ang nagdala sa kapahamakan sa ika-4 na reklamo na inendorso na mahigit 200 na mambabatas o 200 mambabatas at ipinadala sa Senado para sa paglilitis. Ito po ang pangkalahatang paliwanag ng mga mahistrado ng Korte Suprema sa kanilang pagsang-ayon sa resolusyong inihanda ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na nagdeklarang labag sa konstitusyon ang impeachment ng Vice Presidente noong Pebrero ng nakaraang taon. Sa kanyang hiwalay na opinyon, sinabi naman ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na napahamak ang reklamo dahil sa kabiguang sundin ang mga gawain sa loob ng itinakdang panahon. Idinagdag niya na hindi nabura ng ika-4 na impeachment complaint ang paglabag. Binigyan diin sa pangunahing pasya na nilabag ng mga kongresista ang 1987 Constitution nang hindi nila inendorso sa komite or on the Committee on Justice ang unang reklamo na inihain noong December 2 sa loob ng itinakdang panahon na 10 session days o hanggang January 21. At dahil po dito, itinuturing na nag-lapse ang unang reklamo kasama ang ikalawa at ikatlong reklamo nang ito ay i-endorso na sa Speaker of the House noong lamang February 5. Sinabi ng Korte Suprema na ang 10 session days ay dapat bilangin mula December 2, 2024 nang ihain ang unang reklamo. May panahon din umano ang Kamara hanggang January 14, 2025 para isama ang reklamo sa Order of Business at hanggang January 21, 2025 para ipasa ito sa House Justice Committee. Nakasaad din sa desisyon ng Korte na noong hindi nakasunod ang Kamara sa itinakdang panahon, ang proseso po ng impeachment ay itinuring na sinimulan na at ang anumang mga susunod na reklamo ay bawal na. At ayon po yan sa Article 11, Section 3 ng ating konstitusyon. Sa kanyang hiwalay na opinyon, kinastigo naman ni Associate Justice Ramon Hernando ang Kamara dahil sa mga pagmamaniobra nito, katulad ng pag-iwas umano sa mga panuntunan, hindi pagsunod sa mga deadline na itinakda ng konstitusyon at sa paghahain ng ika-4 na reklamo. Ibinasura ni Hernando ang pangangatwiran ng mga mababatas na ang pag-archive ng unang 3 reklamo matapos mai-endorso ang ika-4 ay nakaangkla sa mga naunang pasya ng Korte Suprema sa mga impeachment proceeding. Grabe ang mga technical, ano? Ito ang Gutierrez versus House of Representatives Committee on Justice noong taong 2011 at ang Francisco Jr. versus House of Representatives noong taon namang 2003. Tinukoy din po ni Hernando ang mga pahayag ni dating House Secretary General Reginald Velascos sa mga panayam sa media na inipit umano ng mga mambabatas ang unang 3 reklamo para maiwasan ang pagsisimula ng 1-year bar rule. Tinutukan naman ni Associate Justice Henry Inting ang pagkakaiba ng session days at legislative days sa pagsasabing ang kapulungan ay nagtangkang umiwas sa itinakdang panahon ng konstitusyon. Sa kanyang pananaw, ang session day sa simple at ordinaryo na kahulugan nito ay tumutukoy sa isang calendar day na nasa sesyon ng Kongreso, habang ang legislative day ay tumutukoy sa isang panahon, hindi lamang isang araw mula sa simula ng sesyon ng Kongreso hanggang sa adjournment o pagtatapos nito. Medyo nakakalito naman talaga. Para kay Associate Justice Ricardo Rosario, ang mga deadline na kinakailangan sa pagtakbo na isang impeachment ay naglalayong maging limitasyon sa kapangyarihan ng Kongreso na mag-impeach ng isang opisyal ng pamahalaan. Tinukoy naman ni Associate Justice Raul Villanueva na ang pag-archive sa unang 3 impeachment complaints ay nagsilbing dismissal o yung pong tinatawag na pagbabasura sa mga ito na nagresulta sa pagsisimula ng 1-year bar rule. Binigyan din naman ng Korte Suprema na hindi nito pinawawalang sala si VP Sara sa mga paratang laban sa kanya. Kabilang dito ang pagtataksil umano sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds bilang vice-presidente at bilang kalihim ng edukasyon at ang pagbabanta umanong papatayin sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ang nooy Speaker of the House si Martin Romualdez.
Bumelta naman ang ilang mambabatas sa Korte Suprema. Tinukoy ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na habang binibigyan diin ng Korte Suprema na dapat mabilis ang proseso ng impeachment, nagtatakda din ang ating 1987 Constitution na malinaw na mga deadline para sa hudikatura. Hindi rin anya ito na susunod ng korte at marami umanong malalaking kasong tinututukan ng publiko na hindi pa rin nare-resolve hanggang ngayon. Ayon kay Ridon, nirerespeto ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema pero dapat din anyang mabigyang linaw ng Kamara na handa itong tumanggap at tumalakay sa mga bagong reklamong ihahain laban kay VP Sara. Naghahanda na ang Makabayan Bloc na maghain muli ng impeachment complaint laban kay VP Sara ngayong matatapos na ang one-year bar rule sa February 6. Oh, diba? Buti na lang talaga hindi ako abogado. Sasakit talaga yung ano ko. Hindi, pero ang dami nga nagre-reklamo dyan eh, di ba? I heard Tito Sen over the weekend nga complaining. Sabi niya, because of this decision of Supreme Court, they're going to make impeachment now almost impossible. Na, no? So sabi niya, because of that, parang gusto na ngayon ng cha-cha. Parang mag-ano na tayo. Yung rebisehin natin, yung ating charter change para po itong mga ganitong mga dating hindi mo ma-interpret, hindi mo masyadong unawaan, bigyan na natin ng mas malinaw siguro at mas klaro na direksyon. Pero sabi naman ng ibang mamabatas din, parang si Senator J.V. Ejercito over the weekend, I think yesterday, sabi niya, napakadami palang priorities na hindi nila kayang talakayin ngayon ang charter change. Ang charter change. So, ang daming priorities, ang daming impeachment ba naman Ayun na, di ba? Ang daming mga ang daming sa scandal sa ating flood control. Paano pa nila maasikaso yung kaso charter yan, change? kaya nga. Okay, sa ibang balita naman po, naghain po ang Securities and Exchange Commission ng kasong kriminal laban po sa Villar Land Holdings Corporation at ilang mga opisyal at kaugnay po ng entidad nito dahil po sa umano'y market manipulation, insider trading at mapanlinlang na mga pagpapahayag na nagmanipula sa share prices ng kumpanya. Sa reklamong inihain po sa Department of Justice noong January 30, sinampahan po ng SEC, ng Securities Exchange Commission, ang Villar Land na dating kilala bilang Golden MV Holdings Incorporated ng mga paglabag sa Securities Regulation Code dahil po sa paggawa ng mga mali o mapanlinlang na pahayag at pakikibahagi sa mga gawain para lokohin ang mga investor. Kabilang po sa mga respondent si Villar Land Chair at dating Senator Manuel Villar Jr., Manny Villar, dating Senadora na si Cynthia Villar, ang kanyang may bahay, ang mga direktor na sina Cynthia Javares at Manuel Paulo Villar, mga kasulukuyang senador na sina Camille Villar at Mark Villar, at mga independent director na sina Ana Marie Pagsibigan at Garth Castañeda. Nang hinhan ng pahayag, sinabi po ng Villar Land na tutugon nito sa mga paratang kapag natanggap na nito ang kopya ng reklamo. Itinatag po ang Villar Land noong November 16, 1982. Pangunahing linya nito ang pagpapaunlad at pagbebenta po ng mga memorial lot. That's how they started, no? Mga memorial lot lang. At ayon po sa listing nito sa Philippine Stock Exchange, meron itong mahigit 30 developments sa buong bansa. From memorial land, naging 30 na. Dami, Kinasuhan din po ng SEC ang mga kaugnay na kumpanya na Infra Holdings Corporation at MGS Construction. Kasama po ang kanilang mga opisyal at mga authorized signatory dahil po sa umano'y price manipulation. Nag-ugat po ang kaso sa investigasyon ng SEC sa mga public disclosure at trading activity ng Villar Land. Binanggit po ng regulator ang pagpapahayag ng kumpanya ng kanilang 2024 financial statement na nag-ulat ng kabuang asset na, ito, kapit ka, ang kanilang kabuang asset daw ay 1.33 trillion pesos at may net income na 999.72 billion pesos na malaking pagtaas mula sa 1.46 billion pesos nung nakarang Grabe taon naman lang. tinalon yan. Ang laki ng tinalon, no? Paano kaya ginawa yan? 1,000%. Kaya nga ito. So ayon po sa kumpanya, nangyari daw ito dahil tumaas ang revaluation ng real estate holdings nito. Inihayag ng SEC na ang mga impormasyong ito ay inilabas bago ang makumpleto ang external audit ng kumpanya. Kumbaga, hindi pa na-audit. Diba? Linabas na kagad, nag-press release na sila. Nang may sumiten na ang kanilang audited financial statements, ayun, nag-ulat naman ang Villar Land ng kabuang asset na
35.7 billion pesos lamang. Wow. Mula dun sa Oo, ilang trilyon, trilyon 1 point yun, ano? something trilyon. Na higit na mas mababa kaysa sa naunang inilahad. Sinabi rin po ng SEC na ang mga kaugnay na entidad ng Villar Land ay nakibahagi sa mga trading activity na lumikha ng artificial na demand at sumuporta sa share price ng kumpanya. Tinukoy din ito ang umano'y isang insider trading transaction na kinasasangkutan ni Senator Camille Villar noong 2017. Naku, malaking ano ito. This was ito yung nagumulat talaga sa business sector over the weekend, di Grabe, ba? no? Kasi nagreklamo talaga ang SEC. Kasi kung totoo man to, syempre mag-imbestiga pa yan. Ang laki naman talaga ng ang tinaas. Tinaas, tapos biglang yung pala, yung pagkatapos ng audit, yun biglang lang bumaba pala. naman. Oo. Oo. So tapos yun na nga, they're being accused of insider trading. So syempre ano yan, mamaya baka pag makausap natin si Michael Ricafort, magtanong tayo paano ito makakaapekto rin sa ating ekonomiya. You think it will prosper? Yan na naman yung tanong natin. Oo Di ba nga. nagkaroon nga sila ng dalawang senador nakaupo dyan. Habang binabasa mo nga, sabi ko, lahat pala sila naging senador na, no? Oo, lahat sila talaga. Yung isang kapatid na lang, si Paulo yata. malay mo, hindi. next time. Baka nga. Di ba meron pa nga, hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa tubig. Yun, sa Natanda Prime mo? Water. Di ba Prime parang Water, di ba? gusto ibenta kay Lucio ko? Ano di ba? nangyari na doon? Parang ewan ko nawala nga. na. Oo, tumahimik. Sige nga, tingnan Ito natin. naman. Okay. Samantala, na isang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na ayusin ang pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan sa pamamagitan naman po ng pag-aalis sa mga hindi kailangan na rekisitos at pamumulitika na karaniwang iniuugnay sa mga government assistance programs. Tiniyak naman ni Senator Erwin Tulfo na gagawin ito sa pagdinig sa panukalang batas na nagtataguyod sa assistance to individuals in crisis situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development. Kasi di ba, Pati, matatandaan mo, naging kalihim siya ng DSWD bago siya maging senador. Ayon po kay Tulfo, kapag ginawang mas madaling makuha ang tulong ng gobyerno, maiwasan ang pagpasok ng mga politiko sa proseso ng pamamahagi nito. Sa kasalukuyan, para makakuha ng tulong, kailangan ng mga taong magpakita ng valid ID, Certificate of Indigency, barangay clearance, notarized affidavit, social case study report, at sa ilang kaso, merit certificate. Sakaling maipasa ang AICS bill, plano ng DSWD na itayo ang programa bilang isang bureau na. Kasabay nito, iniutos ni Tulfo sa Department of the Interior and Local Government o DILG na pabilisin ang pagbibigay ng impormasyon na hindi na pwedeng makialam ang mga politiko sa pamamahagi ng tulong. Sinabi naman ng DILG na sinunod lamang nila ang panawagan sa pamamagitan ng paglalabas ng Memorandum Circular No. 2026-066 na nag-uutos na walang pangalan o larawan ng mga opisyal ang makikita sa anumang proyekto na pinondohan ng pamahalaan. Ayan, nabalita mo ba yan, Pati? Over the weekend nga talagang diniin na ng DILG na bawal ng EPAL. Dapat lang naman. Tagal-tagal na yan, lahat na lang. Pati bigas, may picture ng yung sako ng bigas mo, di ba? Tapos yung mga plastic bag, tapos yung mga envelope rin, di ba? May mga pangalan nila. Okay, sa ibang balita naman, ang ating world news, inanunsyo po ni US President Donald Trump na bukas siya sa ideya na mamumuhunan ang China at India sa Venezuelan oil industry. Ayon po kay Trump, nakikipagtulungan na po ang Estados Unidos sa India para sa isang kasunduan sa pagbili ng langis mula sa Venezuela. Nitong nakaraang linggo, lumagda po ang acting president ng Venezuela na si Delcy Rodriguez sa ilang malaking pagbabago sa nationalist policy ng kanilang bansa kaugnay ng langis nito. Kasunod nito, naglabas po ang US Treasury Department ng General License na nagpapalakas sa abilidad ng mga US company na mag-export, magbenta at magproseso ng krudo mula sa Venezuela. Nakatakdang angkatin ng Estados Unidos ang langis ng Venezuela sa loob po ng 1 taon. Hinihikayat ni Trump ang mga kumpanya ng langis na mamuhunan ng $100 billion sa pagtatayo muli ng infrastruktura para sa oil industry ng Venezuela. Sana nga, no? Para, sana makamura, di ba? Para po, ilan daw? Mas malaki pa nga daw ang oil reserve nila, 300 billion daw pala yan barrels or something. Grabe. At ang oras, alas 9, in punto na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. SPN. Oras!
9:02 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Flash Express. Forward your business in a flash. At ang oras muli, 9:02 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya. Nako, ito po ang ating resident economist. Ang suki natin basta pagdating po sa kaperahan. Walang iba kundi si Ginong Michael Ricafort. Good morning, Michael! Welcome back to ASPN. Good morning, sir. Ay, good morning po, Miss Patty. Sa inyo po lahat po mga at sa inyo pong mga taga-subaybay po. Okay, nako, Michael, kaya kami napatawag kasi nga, di ba, last week na itong bumulaga sa atin. Although hindi naman tayo nagulat kasi alam naman po natin dahil sa flood control scam, ang dami po talagang mga naapekto ng mga negosyo, di ba? Maraming walang trabaho, maraming mga nahinto na mga infrastruktura. So, sumadsad daw po talaga sa pinakamababa pa yung 2025 natin na 4.4 lang po dati yung 4.5 GDP 4.4 or 4.5? 4.4, oo. Siyempre, off-target na po ito. No? Inaasahan sana at least 5.5%. So, ikaw na ang magkwento sa atin, ano ang epekto nito? Meron pa bang chance na masalba ang ating ekonomiya? Tayo ba mas maghihigpit pa ng sinturon? Or pati pambili ng sinturon, wala na tayong pambili? Ikaw na magkwento, Michael. Opo, umina yung ekonomiya kasi malaking component, malaking ambag po talaga yung government spending, especially on infrastructure. Naingat po muna dahil nga po sa flood control anomaly, no? So, they would rather not spend kaysa naman malusutan ng korupsyon, no? Ang impact niyan, syempre, hindi mo nagagastos kasi hindi lang naman po sa flood control Parang yung ibang infrastructure projects, no? Bumagsak in a given month, say noong November, more than 40% down year on year. Then yung year to date, January to November, mga almost nearly 20% down. So nasa trillion yan in a given year Yeah. So kung ang binagal niyan, pagpalagay na natin na malapit-lapit sa 200 billion, ang size kasi ng ekonomiya natin 28 billion. So ang binagsak ng parang lumalabas na mga 1% may git yung binaba ng ekonomiya. Yung last year po kasi 4.4% yung average. Yes. Kung hindi lang po dyan sa pagbagal ng government spending, especially on infrastructure, dapat nasa yan, malapit-lapit sa 5.5% yan. Tapos, syempre, may ibang factors pa po, yung weather, tapos, syempre, humina din yung investments kakambal po yun naging epekto po yun. Hindi naman kakambal, but syempre, wait and see po muna yung mga investors. No? Habang before they put in billions of pesos and dollars into the country. Kasi kasama po sa scorecard nila yung governance. Yeah. So, parang kaya nga po sila mag-invest dito. Lalo yung mga banyaga, yung mga foreign investors. Syempre, kaya nga po sila punta dito para kumita. So, parang siguradong kasi yun yung rule of thumb doon. Kasi the global regulators have been encouraging international investors to patronize countries, governments, companies, businesses, from the smallest scale to the biggest scale, na nag-adhere to ESG standards, yung meaning to say, yung mga polisiya na friendly sila sa environment, yung mga sustainability, friendly sila sa social, yung human rights, at friendly rin po sila sa governance. Yan, governance, yung G. No? Kasi it all starts and ends with good governance. Tsaka, syempre, yung sa governance, institutions of law, rule of law, yung justice system, how justice is dispensed, and yung gaano ka timely and fair yung justice system. So, yun tinitingnan po yun, no? Habang hinihintay, so sa scorecard nila parang may yung anomalous flood control projects, no? Yung corruption allegation. So, lahat tayo bagsak doon. may alinlangan kasi ganito po yung wisdom na po dyan Yung mga global investors, kasi mga hard-earned money yan. Halimbawa, yung mga pera ng mga pensioner, no? Yung mga retirees abroad, mga US, Canada, developed countries, Japan, Europe. So, syempre, dapat yung mga pera nila siguradong kikita kasi para yan sa mga retiree nila. So, kahit naman yung ibang investor
maprinsipyo no? Kahit mga billionaires na yan, may mga activist investors din yung iba dyan, no? Gusto nila talagang mag-invest sila sa isang lugar na matuwid, no? Kaya yun po yung ano doon. okay. Nag-alinlangan po muna lahat, mapa foreign direct investments or foreign portfolio investments. Kasi po, ang pinaka-bottom line yan, adherence to ESG standards, meaning yung talagang nagko-comply po doon, that signals good business. Yeah. Minsan, Business. kikita po talaga. Kaya pagka mag-aalinlangan sila, baka maapektuhan yung ability, So, sir, their ability to make money. okay, sir, good morning. Si Ricky po ito, no? So, sinasabi niyo nga po na sa scorecard, which I agree with you, good governance po talaga ang sa top priority ng Nangunguna. mga investors natin. Nabanggit niyo din po yung weather system natin dito sa Pilipinas. Pero may ibang pong analyst na nagsasabi, it's not just corruption na naging dahilan kung bakit po bumagsak ang ating ekonomiya. Do you agree with this? Hi, Bukod- good morning, Miss Ricky. Ricky, no? Oh. So bukod po sa scorecard nga na good governance and the weather na hindi naman natin talaga mahahawakan, di ba? Ano pa po sa tingin nyo, saan tayo bumagsak pa? Kasi syempre, sige, yung governance, malaking ambag yun. Kasi siya yung nagpabagal talaga eh. Government spending talaga yung nagdadala. Isang pillar yan ng economic growth natin. So pumagal po lahat. Imagine niyo po, humina ito kasi yung ramdam ng mga tao eh. Kahit yung mga proyekto na yan, iba-ibang infrastructure projects, dapat tagahari yan ng maraming mga tao. Kasi labor-intensive yan. No? Construction, no? Yeah. Karamihan yan, magko-construct ng mga tulay, mga kalye, mga iba-ibang yung mga natin, iba-ibang facilities natin dito sa yung iba-ibang infrastruktura all over the country. So bawas lahat po 'yun. Walang trabaho tuloy yung mga 'yon. Kasi hindi pinaggastusan. Yung mga nasa supply chain doon, yung mga suppliers, yung mga subcontractors, yung iba pang mga allied or related businesses in industries, wala silang negosyo or bawas, no? Kaya ramdam po nila sa bulsa nila. Kaya nga po medyo indirectly hihina din po yung ibang mga negosyo na halimbawa, Domino namimili effect ng heavy, na. Opo, bibilihan ng heavy equipment, bibilihan ng mga sakyan. Tapos siyempre, pagka may mga construction site sa mga infra, may mga nagbebenta rin ng MSMEs dyan, mga pagkain, tindahan, Yeah. etc. Kaya yung dugtong-dugtong po, that's all over the country. Yung po yung number one, no? Kaya talagang bumagal. Tapos siyempre, yung basics po kasi, yan, yung on the consumption side, ganun din po, siyempre, yung galing tayo for the past 3 to 4 years. Buong mundo, di lang naman dito, mataas yung mga presyo ng bilihin. No? Although bumagal na yung inflation, pero realistically, galing tayo sa mga elevated na price. Topiko Supremo, purong kape. Ayun, binagit nga po at the very start ni Ms. Patpi na higpit sinturon, no? Kaya medyo conservative sila, no? That's another factor. On the investment side, yung kanina binanggit natin, kasi kaakibat din po yan. So, pag wait and see po yung investors, naglilikha po yan ng maraming hanap buhay din mga business and other economic activities, no? Kasi dahil nga, na-wait and see muna sila, hindi muna sila nag-invest, no? Mapa-foreign direct investments yan or portfolio investments. Ano na yung direct investment sa mga production facilities po yan So, bukas din po yung opportunity. Kaya yung engines of growth po. Go ahead pa, Ms. Oh, Pat. I was going to say nga, so parang kinukwento mo nga, Michael, na parang nag-domino effect na, di ba? Dahil nga, ang gobyerno pinakamataas talaga na gumagastos, dahil nga dito sa flood control scam, syempre, medyo naghinay-hinay muna sila. Pero isa pa rin sa mga kadahilanan ba kung bakit rin bumagsak ang ating ekonomiya, yung pagbagsak rin ng ating piso, ito ba ay dulot pa rin ng flood control scam or external factors na po na minsan talaga isang hatching na lang, 60 nang palitan natin At kung, ewan ko lang, kung ang Bangko Sentral ay nag-i-intervene, para hindi masyadong bumagsak ang ating piso kontra dolyar. Meron ba tong epekto? Meron din po. Kasi bago mag-political noise, nasa po yan 55 to 56. No? Yeah. Yung record high niya nung January 20, within the day, 59.50. Ngayon naman nag-improve na po siya, 58.86 yung sarado niya ng Biyernes, no. Kasi po yan syempre we're a net importing country.
Yung iba-iba sektor, yung iba-iba pong epekto sa iba-iba sektor. We're a net importing country, so tumataas po yung importation cost natin. Kasi nag-aangkat tayo na langis, halos lahat na langis, binibili po natin, mga sasakyan, mga consumer goods, no? Mga marami pa pong iba, no? Yung mga electronics, no? Mga iba-ibang, kasi free trade na marami na tayong ini-import So, syempre, ipapasa po yan. Biruin nyo, 55 to 56 lang yan a few months ago bago yung Yan. political noise. Oo. So tumas po ng kung ngayon mga nasa 58 levels, pagpalagay na natin, umakit ng mga 4 to 5% at least yung mga presyo ng imported. Sa palitan pala ng pera po yun. And well, may external factors din. Parang lately, kaya nga po medyo bumaba yan. Well, kasi una, binanggit na po ng mga otoridad natin, ayaw nila makita yung 60. No? Pati yung local monetary authorities natin, yun din ang signaling, para kasing tingin din nila na yung statement nila, yung signaling, parang superstition yan kasi parang ini-speculate na baka mag-senior or 60. So sabi na, they're more than happy to intervene and prevent that from happening also. Kasi track record naman, they have a very good track record. For more than 3 years, na panatiling stable yan. In fact, at some point nga, September 2022 hanggang dito October 27 of last year, mahigit 3 years din. Ni isang kusing hindi alam magpas ng 59. Medyo inalaw lang nung umakit ng konti, a little over 59. Pero it's very predictable, no? Kumbaga, very stable siya kasi yun. Pero may intervention yan, Michael. May intervention. Kung if you're going to let market forces take its own course, baka sumadsad pa talaga ng lampas 60. Parang sinasabi mo lang kasi may psychological connotation pag mag-hit 60, dapat may less 20% discount na dapat yon. Pero hindi, tataas. No? Parang napakasadsad. So may intervention ng BSP para hindi bumagsak sa 60. Opo, yun naman po yung signaling. Tsaka napaka-stable niya. So may sinyalis po talaga. Tsaka they've been reiterating it time and again na kung kinakailangan, they're there to smoothen any volatility. So, and order. Kasi, importante rin po yung stability and order. Kasi, at least, align naman po with our neighboring countries din, no? Relative to the performance of their respective currencies. Medyo align Okay. Yun po importante. Dapat hindi rin masyadong maiba at lumihis yung performance, say, since last year or maybe for the past 4 years. Kasi for the past 4 years, apektado po yung buong mundo, no? Mula nung nag-Russia-Ukraine war. Mag-apat taon na po yun, February of 2022. Buong mundo, umakit talaga yung dollar kasi ng pandemic time, galing zero lang yung US interest rates. Napersan silang itaas from 0 to as high as 5.5%, until mga August of 2024. Tumaas din yung dolyar talaga. From 51 tayo, gagalingan natin, 51, naging 59. No? Okay, Tapos, di 8 pesos, that's almost 16%. No? Palitan pala ng pera. Kasi buong mundo, ganun din po yung nangyari. Kasi yung interest differential sa tinatawag, yung Japanese yen, from 115. Mas malala pa nga po sa kanila to as high as 162. Kaya nga po kasi iba-iba perspective yan. Okay. Japan, yung China, yung ibang mga bansa, net exporting country, yung Thailand, Malaysia. So pabor po sa kanila mahina yung currency. Tayo, we're a net importing country. Medyo medyo tataas kasi yung presyo, yung ini-import, inflationary po yan. Kaya importante po yung stability ng currency para to stabilize inflation. Tsaka ano po yung mga sektor na yung importation, ramdam po nila yung mga nag-i-import, no? Pero yung pagdating from the point, yung makikinabang po sa piso na mahina, yung mga kumikita ng dollar, yung mga OFWs, mga BPO, exporters, yung mga foreign investors sa tourism industry natin. So sila po yung nakikinabang, pero kumbaga mix yung epekto po sa ekonomiya. Kaya yun po yung siyempre, yung importation cost kahit papaano, kasi nakadagdag din po yan over hindi lang naman maybe past 3 to 4 years. Okay. Nakambag din po sa pagtaas sa mga presyo ng bilihin po. Ito, Sir Michael, that's a problem po. Sir Michael, nabanggit mo nga yung mga ibang bansa, no? So, pero may datos po nagpapakita na mas mabilis po ang pag-rebound ng mga kapitbahay natin dito sa ASEAN. Ano po yung polisiya na meron sila na nagkulang po tayo? Bakit po sila mas mabilis ang rebound rate nila kumpara sa Pilipinas? In the relative terms, kasi kahit paano yung Pilipinas, dahil nga yung demographics natin medyo favorable, we're still one of the fastest growing economies. Pero tama po yung punto niyo kasi
yung recovery po dahil yung isang factor yung pag-attract ng maraming foreign investments. Halimbawa yung Vietnam. Pero kasi sa Vietnam, mura po lahat. Siyempre, yung mga mamumuhunan, pumupunta yan kung sa mas mura, saan sila kikita. Kaya, tignan nyo, yung buong mundo, karamihan ng mga global companies na nagpo-produce ng mga sapatos, damit, mga gamit sa bahay, mga furniture, sa Vietnam. Yun yung isa sa konsiderasyon na mababa yung cost of production. Halimbawa, kasama doon yung kuryente, labor, materials, and overall cost of living. So, mas mura po sila nakaka-produce doon and they sell it to the rest of the world. No? Kaya, yun po yung pag-attract ng investments. Kung kanya-kanya naman pong, kanya-kanya namang competitive advantage. Ang Pilipinas, ang competitive advantage niya, yung BPO, sa services, yung higher end. No? Kasi ito, yung number 2 tayo sa BPO, no? $40 billion per year. Magiging $42 billion per year yan this year, no? Ano po yan? Where Philippines is second biggest after India, about 20% ng lahat ng BPO sa buong mundo dito sa Pilipinas. So, yung mga higher value added, doon tayo namumosisyon. Kasi, kaya nga sila nag-outsource. Una, makatipid din sila, no? Kasi it only cost them like about 20 cents to the dollar, no? Pag mag-outsource sila dito compared sa developed countries like US, Europe, etc. So, mas nakakatipid sila dito and yung quality. Kasi, of course, they're servicing the global customers of these global and multinational companies. They only want the best for their customers. So, kung customer service yan, kasi BPO, 70 to 80% yan, customer service or contact center, call center. Yeah. Yung mga, yun ang back ng, dito kasi, sa atin, una, siyempre, pag may global clients ka, yung mga multinational companies, dapat, they only want the best for their clients and customers. So, una, dapat nagkakaintindihan yung accent, tapos yung warm, English. welcoming culture, opo, yung customer service oriented. Kaya nandun po yung competitive advantage natin. No, medyo mahirap i-replicate. Pero parang Michael, parang yung BPO industry hindi na lumalaki. Lumalaki pa ba? Parang Ang dami nga nagsasara ng opisina ng marami BPO nagsasara. dito, Parang eh. naging stagnant. Kung hindi man stagnant, yun na nga, sabi ni Ricky, may mga nagsasara or nagda-downsize. So it's something, even if it's the second largest in the world, no, next to India, do you think that we can still expand the BPO industry so that it can cushion yung economic downturn that we're feeling right now? Well, nag-grow pa rin naman po siya. Pero syempre, kasi, it has grown so much. Sunset no? na pa-sunset na yata May mga AI na ngayon. Oo nga. Kasi naman, yun nga po yung point ng doon. Even the Industry Association, nag-grow pa rin naman po. Like, 40 billion. Imagine niyo po pinagalingan yan 2004. $1 billion lang po yan per year. Last year, $40 billion. Noon, 2 years ago, that was $38 billion. Tapos this year, $42 billion. Yung employees niyan, halos 1.9 million na po yan ngayon. Tapos, noong 2004, that was like 22 years ago, 100,000 employees lang po yan. Kaya malaki po yung ambag niyan sa consumer spending kasi nagdagdag yan ng maraming hanap buhay. Even yung view naman ng Industry Association, despite AI, maybe that has been their view for the past 3 to 5 years. At least 3 years, no? Na despite AI, ano pa rin kung nag-grow pa rin yung local BPO industry. Halimbawa, yung revenues papunta sa $50 billion within 5 years or so. Yung number of employees from almost 1.9 million magiging around 2.5 million. Kasi nag-grow yan. Imagine nyo, yung AI, sige, yung mga napaka rote, yung mga repetitive na very basic, pwede na yun, pero pag sa experience nyo, ang tagal ng mga bot Halimbawa, kasi kung ikaw global customer ka, gusto mo may kausap mabilis. Kasi minsan daming tanong, ang tagal-tagal, pagka AI, di ba? Kailangan pa rin nila ng of course, you want the Human best for your touch. customers. Human touch. Pero Human touch, yung Kaya pwede pa rin po siya pwede pa po siya mag-flourish po. I was going to say, Karen, you mentioned it, no? Parang I wanted to agree na sabi mo nga, yung mga kapitbahay natin, di ba? Manufacturing, mga sasakyan, mga damit, mga sapatos. Tayo parang yung ating number one commodity, tao talaga, human resource. Nag-export tayo ng mga nurse, ng mga teacher, mga OFW. Tapos dito, yung mga naiiwan dito, yun na nga, BPO, yung
kanila talagang ano. So parang yung puhunan natin, yung katauhan natin, yung 'di ba? Hindi yung skills natin. I mean, of course BPO may skill yun because you have to learn how you have to know how to speak English. But Pero kung wala tayong produkto, no, na talagang maklaim. correct, Ito, na sa atin. O Pilipinas gumagawa to. tayo ng mga sasakyan sa like in Thailand or ng Japan. Gumagawa tayo ng mga sapatos, katulad ng Microchips, China, galing China. microchip. Oh. Para sa atin, napakaliit ng industriya, ng manufacturing. Talagang yung puhunan natin, tao. Tao talaga. Mike? Kailangan po talaga i-diversify yun. Oo. Although, sige, in fairness, at least yung Pilipino, yung bansa natin, resilient. Malakas tayong net consuming people or country, no? Oo. Kasi consumer spending is 75% of the economy. Resilient po dahil may paraan eh. Mamili sila, magtrabaho sila dito or abroad. O, may pambili, may panggastos, no? Pero syempre yung para lalong yung ekonomiya lalo lumago, no? Yung mas kasi maraming taong umangat sa kahirapan lalo na sa mga probinsya. Well, bukod sa edukasyon, di ba, as the biggest equalizer, dapat din yung STEM courses sa mga kababayan natin, science, technology, engineering, mathematics. Bakit po importante yun? Kasi technology is also a very important equalizer. Mabilis po yung teknolohiya ngayon. Kasi yung teknolohiya, ang bottom line kasi niyan, halimbawa sa agriculture, yan din yung pwede nating competitive advantages. We're among the biggest exporters of yung mga bananas, fresh bananas, coconut oil, na meron lang dito, mga tropical fruits, pineapples, mga tuna, etc. Yan po, in-export po natin yung mga yan, no? So may potential pa po yung maraming agricultural products. Tsaka sa local din po, yung local supply. Kasi ang role po ng teknolohiya, yung i-further mechanize yung agricultural sector para dumami yung ani kada hektarya, yung mga higher yielding seeds, Correct. yung pati yung mga resilient na seeds. Oo. Yung mga uutakan, gagamitin talaga yung although, may mga tie-ups na with the likes of countries like Israel na magagaling po dyan, Taiwan, Japan. No? May mga tie-ups sa yung bansa natin. May mga pinapadala na po na tao, yung mga Pilipino po doon sa mga bansa na yon. Pero ayun po yung kanatutukan, no? Yung mga local scientists natin, seryosohin talaga. Ayun po yung kaya governance is also very important para mas marami nakalaan na oras, attention at resources para seryosohin po lahat ng ito. Nagawa naman po yan ng mga karating bansa natin eh. Kasi Okay. pagka gumamit pong teknolohiya, yung kasama na syempre yung mga cold storage facilities, yung infrastructure like yung mga farm to market roads, yung mga ports, etc. Ano po yan? Yung logistics, no? Masuportahan din yung logistics ng mga pero bottom line doon, yung basics, maparami yung ani, yung yield, mapa-crops yan, livestock, mabilis yung marami yung mga maraming mga sisiw or yung mga piglets, tas mabilis lumaki. So agricultural no? pa rin po ang mga nakikita nyo natin, susi sa pag-aahon mula dito po sa pagkalugmok ng ating ekonomiya, agrikultura pa rin. yun po kasi agriculture employs 20% of our total workers. Marami po yun. At nandiyan yung poverty incidence sa mga probinsya. So kung i-elevate natin yung productivity niyan, they can produce more. And of course, at the same time, at a lower cost, mas kikita po sila. Harnessing the best technologies. Ganun din po sa manufacturing, ganun din po yung prinsipyo. Okay. Sir Michael, using the best technologies din po. Sir Michael, ito nga, parang nakakalungkot nga itong balitang ito, no, na talagang lugmok na po tayo sa ating ekonomiya. No? Pero may mga ekonomista naman po nagsasabi din na they're seeing a growth, kumbaga rebound po natin by the middle of 2026. May pag-asa talaga, second supposedly, half? may pag-asa daw tayo by 2026. Do you agree with this prediction, sir? Well, ano na po yan eh. Kung sineryoso po talaga yung catch-up spending at sineryoso din, kasi yun ang commitment ng economic team mula nung November 17. No? Kasi nag-bottom out yung stock market natin, 5,500, that's a pandemic low, November 14. So November 17, sinabi ng economic team natin, they would do the catch-up spending, no? Yan, lalo sa infrastructure. That would be based and hinge on good governance and anti-corruption measures and reforms. Yan po yung magic word po na pinaka-hinihintay na lahat. Good governance. Kasi yun na lang po yung Kulang. kasi corruption is cancer yan sa lipunan. Wala pong mabuting na idudulot yan. Yeah. So kung talagang siseryosohin po yun, kaya natuwa yung market, nagdiwang. Yung stock market natin, umakyat na po since then, no?
Umabot po yan as high as 6,500 a few days ago. Almost 1,000 points. Ngayon, mga nasa 6,300 levels. Okay. That's sila among the highest in nearly 6 months. Kasi importante po yan, yung kumpiyansa, yung to boost the confidence and the sentiment of investors para hindi na sila wait and see, mag-invest na sila dito sa bansa natin. Mas decisive na sila. Sige. Kasi yung dalawang yun, sila kasi yung nagpabagal in the first place. Kasi itong government spending, hinge on good governance. Yeah. Yun siya rin yung magdadala. Correct. Tapos kung in doing so, mapupus yung, lalo na, kasi ngayon may December 9, sabi ng Pangulo, 4 na governance reform measures na bills na ipaprioritize, di ba? Yung anti-political dynasty. Reforming Party list. party list system, yung creation of an independent People's people's Commission. council, pati yung kadena, yung Yeah. greater transparency and accountability sa government spending. Ano po, seryosohan po kung talaga Seryosohin sineryoso po talaga. lahat yan. Oo. Yung Naku. overhaul po yung political system natin at Kaya nga, naku, yan ang kasi- kailangan natin abangan. Pero, Michael, we don't have any more time left. But I hope I will share your optimism, no? Na sana nga, the second half, we will see a rebound sa ating ekonomiya. Dahil nga, kami kanina ni Ricky, humihingi nga kami, nagpaparinig kami na sana meron kaming rate increase rin. 4 na taon na kami. Walang government spending. Maraming salamat, Michael. Thank you, Sir And, Michael. hopefully nga, let us, we hope to share your optimism that things will get better, at least for the economy dito po sa Pilipinas. Basta good governance. Sabi nga natin, 2.5 taon na lang naiiwan sa presidente, kaya dapat double time. Wake up, little Susie na talaga lahat sila. Thank you very much. Thank you, sir. Opo, maraming salamat po, Miss Ayan. Patty, Miss Ricky, at sa inyong mga taga-subaybay po. Ayan Magandang umaga po. Magandang umaga ulit kay Sir Michael Ricafort, ang ating go-to pagdating po sa ekonomiya. Oras, 9:30 na po ng umaga. Meron tayong breaking news. Inihain na po sa Office of the House Secretary General ang unang petisyon para po sa pangalawang set ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Sa beripikadong reklamo na isinumiti po ng Makabayan Bloc, tinukoy nila ang 3 basehan para sa impeachment. Ito po ang pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa pag-aabuso umano ni VP Sara sa kanyang discretionary power sa paghawak po ng 612.5 million pesos po na confidential funds mula December 2022 hanggang third quarter po ng 2023. Pagtataksil po sa tiwala ng publiko dahil sa pagsasantabi umano ni VP Sara sa transparency at accountability. At pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa pagtanggi nitong kilalanin ang congressional oversight sa budget deliberation at sa otoridad ng Kongreso na mag-usisa para sa pagbuo ng lehislasyon. So 2 impeachment complaint ang didinggin ng ating Kamara de Representantes. At ang oras muli, 9:31 na po ng umaga. Ito, bago po tayo magtapos, gusto ko lang i-share ang isang personal reminder, alaga, sa katawan araw-araw. Sa panahon ngayon, hindi sapat po ang pahinga lang. Kailangan din po ng suporta mula sa loob. That's why many Filipinos trust King's Herbal Plus, isang all-natural food supplement made from 80 powerful herbs, fruits, and vegetables. Para sa lakas, sigla at pang-araw-araw na gawain, pang-bata man ang feeling o pang-adult responsibilities. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Ayan. Mga ka-Kings! Ayan po, ang Di ba King's yan ang Herbal Plus. Yan ang morning aking routine mo, di ba? tuwing umaga, di ba? Oo. Talaga, di ba pati daddy mo, Daddy sabi ko, mo? yan na. Oo. Ayan na, yung mga senior citizen. Natuwa yung daddy ko. So, tignan natin kung anong epekto sa kanya. I think it's his second month now. Second third month na. na Ako, umiinom siya. isang taon na ako talaga nagki-King's Herbal Plus Tignan mo tuwing naman, umaga. talagang maliksik ka sa Maliksi. umaga, Oo, di ba? hindi ako inaantok Power! tuwing umaga. Power! Power talaga. Oras! 9:32 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik na ko ito. Kailangan ng mga estudyante na bobo mag-King's Herbal Plus para tumalino naman. Kuidel, nagpak.
Sa pagbabalik po, makakausap po natin si Ginoong Benjo Basas, ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition. Pag-usapan nga natin to yung mass promotion. Kasi sinasabi nila, mass promotion, no child should be left behind. Kaya lahat pinapasa, maski Kahit na na hindi walang naman, alam. walang alam, maski na naman hindi karapat-dapat. Bakit? Ito lang ba ay nasa, kumbaga, wala naman daw yun sa, DepEd denies di ba? Pero parang may unwritten code. Hindi, at saka sabi ng ibang teacher, Oo. napakadami daw documentation Oo. tuwing merong lumalagapak na estudyante. Yes, So they'd oo. rather Ipasa mo na lang. silang lahat. Oo. Kasi ang dami ng documentation, ang dami nilang load Oo. sa trabaho. Oo. Tapos gagawa pa sila ng documentation. Kailangan diba? ka may thesis review. Oh, Why did you fail, oo. Ricky Matay? Aray ko po! Buti lang, never nangyari yun. Kaya po, pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ating SBN. Oras! Alas 9:35 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ito na po, so sinubaybayan ko to Patpi dahil na-invest ako dito dahil may involved na bata. Eh, Ang no? cute-cute pa ng bata. Ang cute talaga. Ang tapat-tapat, chuy-chuy. Tapos sabi nga, marami daw pangarap yung batang yan. Oy, so Ito cute. po, ang balita, latest po dyan, nasa kusudian na ng mga otoridad, si Police Senior Master Sergeant John Molenido, ang asawa ng pinatay na pulis na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molenido. Inarestong umano si John base sa impormasyon mula sa isa sa mga suspect na si Pia Panganiban. Nauna na ring inaresto ang asawa niya na si Christian Panganiban at ang dating polis na si Gil Valdemoro D. Jr. Ayon kay Panganiban, ka-video niya si Molenido ng mga oras na iyon. Nakita umano niya sa video na binaril nito si Dayan. Kahit na nagmamakaawa na ito. Nakiusap pa umano siya kay Molenido na huwag idamay ang bata. Pero ayon naman sa suspect na si D, ang mag-asawang Panganiban ang pumatay sa mag-ina. So, ang daming oo. anggulo, no? Oo. Iginiit naman ang abogado ni Molenido na hindi ito inaresto at wala rin pang inilalabas na warrant of arrest para dito. Ayon kay Attorney Cristobal Rimando, kusang humarap sa pulisya ang kanyang kliyente. Natagpuan po ang bangkay ni Diane Molenido noong January 24 sa Bulacan na may tama ng bala sa ulo nito. Nakita naman ang anak nito sa Tarlac makalipas ang 5 araw. Namatay umano ang bata dahil sa asphyxia due to suffocation. Nakuha sa Pampanga ang SUV na hinihinalang ginamit sa pagtatapon ng mga bangkay. Ako, maintindihan ko kung galit siya sa asawa niya. Crime of passion, di ba? Crime of passion. Pero alam ko nga, parang hiwalay nga sila. Oo, Pero oo. pati yung bata, walang ka Diba? malay-malay. Bakit pa yun ang idadamay mo? May kwento, hindi daw niya anak yun. Oo, Parang gano'n. But oo. regardless, ano yung kasalanan ng bata? Diba? Ang cute-cute pa naman ng bata. Ang cute-cute naman. At saka sabi mo nga, marami pang pangarap Maraming yung bata. pangarap yung bata diba? daw, kinukwento niya lagi. Ayan. And para ano yung dahilan? Para dun sa kotse? Sa sasakyan? Na 400,000. 1,000, oo. Naku, Di ba, makukulong ka Oo. habang buhay dahil pumatay ka para sa isang sasakyan Diba? na ang halaga Oh, 400,000. isang suspect naman, nakita natin yung interview niya, Oh. na talagang tinuturo itong asawa. Dahil? Itong asawa nga daw, talagang inutusan lang daw siya na bumili ng something. Pagbalik niya, narinig niya, Oh. may pagputok na ng baril. So siya mismo, hindi na kinaya ng konsensya niya, Oh. kaya inilabas na niya itong asawa nga daw ang may pakana. Ang may pakana. Hindi natin pwedeng, di ba, hindi natin pwedeng i-judge din dahil hindi naman tayo judge, Oo, number one. Pero oo. sana talaga Ang daming mahuli. anggulo, no? Oo, mahuli talaga kung sino yung pumatay dyan. Oo. Dahil, di ba, At saka anong kadahilanan? Bakit? Oo. Di ba? Dahil lang ba yan sa sasakyan? Para sa akin, napakababaw na Parang hindi, dahilan di ba? para Oo. magpatay Pero ng tao. sabi nga nila, di ba, ang asawa lagi ang laging person of interest. Ayan. Talaga. At mula dyan po sa ano na yan, kalungkot-lungkot na balita, punta naman po tayo sa ating showbiz pasilip ngayong Monday, di ba? February 2. Ito po si Gretchen Barreto at ang kanyang partner na si Tony Boy Cojuangco magkasamang dumalaw po sa burol ng ina ni Gretchen na si Mami Inday. Magkasama pong namataan sa burol ng yumaong Barreto matriarch na si Inday Barreto, sina Gretchen Barreto at ang partner nitong si Tony Boy Cojuangco. Sa gitna po ng pagluluksa ng pamilya, sabay po nagbigay pugay ang dalawa sa huling lamay ng kanilang ina.
Sa mga kumalat po na viral photos, maayos at payapan ang naging takbo ng burol na dinuluhan ng mga kaanak at malalapit na kaibigan ng pamilya Barreto. Makikita magkakasama sina Gretchen, Claudine at ang kapatid nilang si JJ, habang kapansin-pansin naman ang pagliba ni Marjorie Barreto sa I burol. was about to say, walang picture si Marjorie. But she went. Pero parang 'di ba kasi magkaaway talaga diyan. Correct me if I'm wrong, ha? Si Gretchen talaga at si Marjorie. So I guess nag-iwasan sila. Kung tama yung nakuha kong balita, si Gretchen dumating at 8:30 ng umaga. Talagang ano, no? Oo, talagang sinadya niya siguro na wala si Marjorie. So sa isang emosyonal na tagpo, mahigpit po na nagyakapan sina Gretchen at Claudine habang nakamasid sa kanilang inang nakahimlay. Sunod-sunod din po ang naging social media post ni Claudine mula sa wake ng kanilang Mami Inday, kung saan iginit niyang united ang kanilang pamilya para sa kanilang ina. Isang pahayag na tila pinatunayan ng mga eksenang nakita sa lamay. Samantala, nagbahagi rin po si Marjorie Barreto ng isang emosyonal na mensahe sa Instagram nitong Sabado. Inalala niya ang payapa at tahimik na sandaling nakasama niya ang ina bago ito pumanaw na anya'y isang biyayang nagdulot ng paghilom sa kanyang puso. Sana no, kasi wala na, orphans na sila, di ba? Namatay na yung daddy, namatay na si Mami Inday. Sana yung pamilya magkaayos-ayos. And then, di ba, a brother also just passed away a few months ago. Okay, Ricky, meron kang sports. May pang sports sige. ako. Okay, nagulat nga ako eh. Nag-viral din to nung weekend, ano? Dahil alam mo naman, ang national sports ng Pilipinas, basketball. Kahit na hindi tayo masyadong biniyayaan sa height, ito po, pinangalanan si June Mar Fajardo bilang kauna-unahang Ramon Fernandez PBA Finals MVP matapos pangunahan ang San Miguel Beer ng pagkapanalo nito sa PBA Philippine Cup laban sa TNT. Nakuha ni Fajardo ang season MVP and best player ng conference. Sa Game 6, nagtala siya ng 29 points and 23 rebounds at nagtapos ang finals sa may averages na 19.6 points and 18.3 rebounds. Wow. Isang 12-time champion, nagpasalamat sa kanyang koponan at kinilala ang tapang ng TNT. Ang Finals MVP trophy ay pinangalan kay Ramon Fernandez. Uy! Simula ngayong season bilang pagkilala sa kanyang record at tagumpay sa loob ng kanyang 20 taong karera sa Asia's first professional league. O ba si Ramon Fernandez? Toyota yan eh. Buhay pa ba si Ramon Fernandez? O yan o, ayan siya o, yung Ayun, saan ba siya? naka-blue. Hindi talaga ako nanonood ng basketball. Hindi mo kilala si Mon Hindi. Fernandez. Ang mga ka-teammates niya, si Robert Jaworski, Francis Arnaiz, Toyota. Sila to. At ang Crispa. kanilang coach. Crispa ako eh. Baka Crispa crispy ka. ako. Ayoko nang... Kasi may cousin-in-law, si Abet Gidaben, married my cousin, kaya crispa kami. Sila yung laging... Ako, Toyota, basta pag Toyota Crispa, grabe, yung lola ko talaga gumagano, nag-cheer. Bakit kaya gustong-gusto ng mga Pilipino I ang love basketball, no? I like watching Ateneo Lasal, Crispa Toyota, yan yung mga Napaghahalata kasagsagan. yung edad mo, Oo no? nga, hindi naman ako nagde-deny. Meron Senior pa bang Crispa citizen. ngayon? Naalala ko lang yung Crispa kasi si Daddy Nick, yan, kamukha daw niya, sino ba yun? Atoy ko. Atoy ko? Kamukha ng daddy ko si Atoy ko nung kabataan. Crispa yun, si O, Atoy kaya ko. meron ang daddy ko, nakikita ko nung lumalaki ako, may Crispa t-shirt Ayan, siya. Atoy ko, si Bogs Adornado, ayan, tapos ang coach nila si ano Buhay pa pangalan yung mga ba? yan, Atpi? Tito Eduque. Oo, hindi na patay na. Maraming patay na Ayan. doon. Si ito kasing si Mon Fernandez. Tatay siya nung kaibigan ko. Ay, kaya na naman tatay mo, kaibigan mo yung mga anak. Ako, kilala ko si Mon Fernandez. Ay, kilala mo talaga. Of course! Ito, I tatay really naman know siya. him. Kamukha rin niya yung mga anak niya. Pero sila naman, ang naging sports nila is soccer. Soccer, Football okay. na. Ayan, ito, ako pala to. Ito, Patpi. Anong paboritong mong pasyalan sa Pangasinan? Nako, sa Pangasinan, yung puto. Hindi pa ako Puto nakakarating Kalatsao. yata ng Pangasinan. Nadadaanan ko lang siya. Ito naman. Yung mga 100 Islands, yung mga ano dyan Enchanted Ayan yan, Puto Cave. Kalatsao mo? Oo, I love their Puto Kalatsao. And of course, the bangus, dagupan bangus. Di ba? At saka yung ano nila, yung mga bawang, at saka yung mga suka. Ayan, masarap dyan sa Pangasinan. Okay. Ayan, bukod sa paboritong pasyalan ng Pangasinan dahil po sa 100 Islands, napuntahan mo na yan? I think so, nung bata pa ako. 100 talaga sila? Hindi ko nabilang. Dapat mag-audit report. May isang produkto rin na ipinagmamalaki ang lugar na sinimulan at gumagawa at ginagawa na raw 100 years back pa. At ito pa ha, dyan din daw kinuha ang pangalang Pangasinan. Uy,
You wanna know how? How? Paano? What? Oo. Eto, alamin po saan pinanggalingan yan. Panag-asinan o lugar na pinagmulan ng asin. Diyan kinuha ang pangalan ng isang tourist destination sa Pilipinas na ngayon ay kilala bilang Pangasinan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, umuunlad na ang baybayin ng Dasol, Bolinao, Anda at Alaminos sa matagal ng paggawa ng pinakamataas na kalidad ng asin sa bansa. Pinanatili ng mga Pangasinense ang solar salt farming na isang tradisyong nakasanayan na ng daan-daang taon. Sa kabila ng mayamang kasaysayan, humarap din ang industriya ng asin sa mga hamon tulad ng importasyon. Pero hindi naubusan ng diskarte ang mga Pangasinense. Dahil dito, isang produkto sa lugar ang nagbigay ng bagong pag-asa at ang bida, walang iba kundi ang asin. Ang solar salt o asin na natural na pinatutuyo mula sa tubig dagat at ang mga sobrang huli ng mangingisda tulad ng galunggong, dilis at terong ang dahilan kung bakit nag-boom ang industriya ng bagoong. Kapag napagsama-sama na ang mga sangkap tulad ng mga isda at asin, inilalagay ito sa malalaking tapayan o burnay at binuburo ng ilang buwan. Matapos maburo, ready nang ibenta ang produkto. Dahil dito, ang Lingayen na Kapitolyo ng Pangasinan ang namukod-tangi sa lahat dahil ang kakaibang lapot, linamnam at sarap ng kanilang bagoong manamon, certified paboritong sausawan ng mga Pinoy. Alas 9:45, nakatakam ako, babang di ba? Grabe, bagoong. Okay, kasama na po natin si Linya, ang ating suki rin, si Ginoong Benjo Basas mula po sa Teachers Dignity Coalition. Magandang umaga po, Ka Benjo. Welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Yes, Pat, magandang umaga po. Good morning po sa ating lahat. Okay, alam ko po, we just pulled you out of a convention, so we will go straight to the point. Ka Benjo, ano po ang inyong saloobin po dito sa sinabi po ng EDCO na iriribisa, no, yung polisiya supposed to be na no child should be left behind. Ngayon po, kung hindi nararapat na ipasa, dapat po umulit. Kayo po, meron ho bang unwritten rule na hindi talaga kayo nagbabagsak ng bata maski na hindi karapat-dapat dahil mas maraming gawain para sa isang guro kung ibabagsak niya ang isang estudyante? Yes, Pampat, no, gusto ko pong ilagay din doon sa pinaka-konteksto, no, Okay. nitong usapin po na ito kasi ang lumalabas ay mass promotion ititigil ng DepEd, no? Yes. Which is tama rin naman, no? Ang binabagid din ay hindi na pwedeng ipasa yung mga bata na hindi nakuha yung expected competencies po. No? Tama rin naman po yan. Po, no? Ngayon, ang medyo masakit lang para sa amin dito, parang ang nailalagay, no? Bibigay yung sisi sa mga guro, no? Kasi bakit daw ipinapasa, hindi naman pala natuto. No? So marami pong factors, no? Kung bakit hindi natuto yung mga bata o bakit hindi nakuha yung inaasahan po natin, na dapat natutuhan ng mga bata. Ang dami po niyan, hindi lang ito simpleng matter ng education, it's a social matter po, no? Yung mga bata natin na hindi kumakain bago pumasok, na wala silang mga libro sa bahay, hindi sila natutulungan ng kanilang magulang, no? And of course, the situation in our classroom. So napakahirap po talaga, no, na makapag-aral, no, given that conditions, no? Yes. And mahirap din, no, para sa aming mga teacher, no, na makapag-tour. Especially po, Mampat, kasi ang pinag-uusapan natin dito, no, lalong-lalo na, yung nasa key stage 1, yung mula kinder hanggang grade 3. Kasi diyan nagkakatalo no? Yeah. Kapag hindi natuto magbasa yung bata, no? Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na, yes po. No? At hindi na siya matututo ng ibang mga lessons, di ba? Dahil nakabase, no, sa pagbasa rin yung ibang mga subjects, history, mathematics, science, of course, no? So ganun po, no. Ngayon, tungkol po din yung sa inyong tanong, no. Pasensya na, medyo kailangan nating banggitin yung context, no. Tungkol doon sa inyong tanong, bakit naman ipinapasa ng mga teacher? Tama rin naman po 'yan. Lahat po ng teacher ay magsasabi na napakahirap ibagsak yung bata. Una-una, siguro i-consider din natin yung pagiging napakamababait ng mga teacher natin, no, napakataas nung
yung consideration, ano po. Ayun, ay kiusap yung nanay minsan, umiiyak yung mga bata, di ba? Oo. Pero hindi yun yung basis para ipasa, ano po, no? Ang sinasabi lamang naman po namin dito, no? Actually, kapag siya medyo hindi yung bata ay hindi nakakuha ng inaasahan po nating pagkatuto, meron po tayong mga intervention, no? Meron po tayong remediation, no? Meron tayong, in fact, in the past, meron pa nga tayong mga summer class. Summer Ngayon, meron na classes, tayong mga, yes, oo po, aral program. Diba? Meron, yung aral program natin ay pangalawang taon na, no? Nung nagsimula ito, wala pa nga tayong batas, no? So, dire-diretso po ito, no? Hindi po naman to na nakakaligtaan, no, ng ating mga guro, no? But going back again, no, doon sa basic question, no, na bakit nakakapasa? Pag binagsak po yung bata, yung teacher ang masisisi. Yun. No, yung teacher yung sasabihan ng bakit hindi mo ginawa ang lahat, no? So ibig sabihin ikaw may kasalanan, ano? Magkaka-epekto yan, no? Magkakaroon yan ng epekto doon sa performance, no, ng teacher at nung eskwelahan mismo, no? At in most cases, no, especially in the past po, no, ay yung mga teacher ang magtuturo doon sa mga bata, no? Binagsak mo yung bata dahil hindi niya natuto, babalikan niya sa summer, ikaw ang magtuturo niya, no? May mga gayon po, no? So, well, the most convenient, no, then, ano, perhaps is, well, Ipasa na lang. to promote. Yeah. Opo, yung bata. After all, may teacher naman siya sa grade 1, sa grade 2, I mean, ano? Oo, May teacher ipasa sa na grade lang yung 3. problema sa kanya. Oo. Opo, Okay. ipapasa. Pero umaabot, no? Ma'am Pat, umaabot hanggang high school, hanggang grade 7. And we have documented, no, several cases, no? In fact, nung makalawa lang, nandyan ako sa Pampanga, no, meron isang teacher talaga na nagsabi na meron siyang grade 9 student, no, na hindi talaga nakakabasa, Filipino pa yun. Wow, grade Paano siya 9? matututo? Oh. Opo, may ganun po tayong mga issue po. No? Sitwasyon, So, yeah. Oo. sa amin, while kailangan po talaga natin maghigpit, kailangan natin maging stricto, kailangan natin tiyakin na natututo yung mga bata, di ba? Oo. Pero dapat gawin namang favorable yung condition, ano, ng ating Correct. mga klaseng bawal nga sa amin magsaway, ha? Oo. Ma'am Pat, no? Well, that's an exaggeration. Pag sinabi kong bawal magsaway, pwede naman, di ba? Oo. Pero laging may risk. Oo, no? hindi Kapag pwede ka magpalo nasigawan mo na. yung bata, Saway. Oo, hindi. Kaya Oo. nga, ngayon, bawal na talaga pumalo eh. Di ba? Ngayon, pang pasaway. Yeah, exactly. Opo. Oo. Bawal naman po talaga, no. Ang sinasabi ko po, no, yung disiplina, no, Yeah. na ini-impose po natin sa classroom ay maaari, no, na makategorize as abuse. Oo. In fact, pinag-uusapan namin ngayon dito sa Basic Education Committee hearing ng Kongreso, yung tungkol dyan sa teacher protection policy. Kasi walang protection yung teacher, eh. No, so kapag kinasuhan siya ng magulang sa isang maliit na pagkakamali o na maaring hindi sinasadya o maaring nasa intention lamang ng disiplina, tapos na. No, maghanap na siya ng abogado niya, ganun. may scandalize na siya Yeah, and everything. correct. Lahat po yan factors, no, Ma'am Pat, hindi natin maaaring hindi yan mababanggit sapagkat lahat yan ay nakaka-apekto. Ako naman po, sir, si Ricky po ito, no? Ang tanong ko lang po, dahil nabanggit yung nanay, syempre hindi naman yung kasalanan ng teacher lahat yan. Oo. May mga datos din po at research na nagpapakita nga na malaking papel po na ginagampanan ng tahanan ng mga estudyante. Ano po yung masasabi nyo na kailangan maging papel talaga ng tahanan para po bago pumasok sa eskwelahan, di ba? Bago po sila magkalat sa eskwela. Sabi nga ni Patty, yung mga, di ba, minsan hindi talaga BO daw. Hindi, aminin naman natin, medyo harsh nga lang. Pero may mga harsh, bata oo. talaga na mahina talaga Mahina yung talaga, utak. oo. Maybe because nga hindi nga sapat ang kinakain Oo. nila. Stunt growth, Oo, di ba? so ano pa po sa tingin nyo yung ang kailangang papel na gampanan po ng tahanan bago po syempre, it's a concerted effort kasi Patty, di ba? The house and the school. So ano po yung ma-advise nyo naman po sa mga magulang ng mga estudyante natin? Well, opo, napakaganda po nung tanong na yan kasi ibig sabihin yung pananagutan po sa edukasyon ay hindi lamang naman nanggagaling sa eskwelahan or sa teacher, no, for that matter, no. In fact, di ba, sa kasabihan nga natin na medyo gas-gas sa kasabihan, di ba? Kasabihan, it takes a village to raise a child. Yes. No? So kasama po, no, Oo. lahat, no. Lahat po yan, no? Even yung media, yung social media, no, yung interaction niya sa lipunan, lahat po yan ay kabilang, di ba? Maaari siyang matuto. Ngayon, merong mga nagsasabi, no, na natuto yung mga bata nila magbasa, no, dahil doon sa panonood sa TV, no, nagkaroon ng British accent dahil doon sa panonood ng mga animation sa TV, cartoons, no. So, ngayon, ma'am, ang aming challenge din naman sa ating mga magulang, siyempre, hindi naman dapat, no, na solely iasa mo to sa teacher, no. Parang yung isa namin po, no, yung isa naming laging sinasabi, kaya nga meron tayong regular na
na parent-teacher conference, no, every quarter sa Department of Education, ano. At from time to time, kapag meron kailangang guidance yung bata, pinatatawag din po namin yung mga magulang niyan. Pero siyempre, sana tayo magsimula. No? Doon sa, again, babalik ko po doon sa kinder. Bago po pumasok sa kinder sana, may mga simpleng paghawak ng lapis. Dapat maituro na yan ng ate, ng nanay, ng tatay. No? Maituro na yung iba't ibang kulay, yung letter, no? Yung numbers. Kasi as I remember, ganun po tayo. Oo, mga nanay natin, tinuturo natin. Bago pumasok sa school ay marunong na tayo, di ba? Correct. Lalo na noon, wala namang masyadong kinder doon, no? Kung maaalala nyo, no? Wala po tayong kinder, no? At least walang universal kinder. Nursery, no? wala masyado kinder ng pasok. Pinoprovide po yan ng mga private. So, hindi naman ganun ng pamilyang Pilipino, hindi kayang magbayad no, ng edukasyon. Ngayon nga po, maganda na kasi kasama na yung kinder sa basic education po natin. But then again, ano, ang challenge pa rin ano, ay hindi rin naman natin maaaring masisi yung mga magulang, lalo na kung ang both parents ay working o kaya talagang hindi rin skilled no, para maturuan. Ano po, no? So, ano po talaga ito? No? Ano po talaga ito? Pero, no? Bibigay natin yung ating part, no? Bibigay natin yung ating maaring maibigay no, na tulong sa mga bata. No? Pero, ang mas malaking pananagutan po no, ay lagi namin sinasabi din, siyempre, sa estado. Opo. Hindi ka, Benjo, ito, no? Kasi nga, we don't have much time left and I don't want to delay you anymore sa convention mo. But my question now is, if a reason why the teacher opposes failing a child kasi nga mas maraming paperwork, ano ang kailangan tanggalin sa mga teacher para po mas maging magaan na ibagsak nila yung bata na hindi nga aabot sa mass promotion? Ano ba yung mga pinapagawa sa inyo? Kaya kumbaga, para sige, pasa ko na lang kaysa sa gagawin ko to. At ilang steps ba ho yan na dapat palitan na po natin para mas maging magaan yung pagkailangan i-recommend kung i-repeat yung bata? Una po ma'am, kaya naman namin kung grades lang ang pinag-uusapan no kasi yung grades po talaga essential po yan no. Sa performance no ng mga bata, di ba? Yan natin sinusukat yan. Ang problema po talaga namin dito ma'am ay sobrang dami ng bata, di ba? Sa kinder, di ba? Halimbawa, sa kinder po. Sa kinder hanggang 30 na bata. Imagine that, di ba? 40 hours tuturuan mo yung mga bata na hindi nga marunong humawak man lang ng lapis, di ba? So kawawa yung mga kinder teachers po natin. Pagdating sa grade 1, ganun din po. So our recommendation is to reduce the number, no, the class size, no? To reduce the number of learners per classroom. Di ba? Lalo na sa primary, no? Diyan sa kinder. No? Kapag po sa kinder, 10 to 15 lamang po yan para natututukan talaga siya ng teacher. No? Tapos sa grade 1 hanggang grade 3, at least 20. Diba? Dahil ina-expect natin na natuto na yan. No? Pagdating sa grade 3 yan, then lang tayo pwedeng mag-30. Diba? Kasi sa ating sa Pilipinas, isa tayo sa pinaka-congested na classrooms po. No? Sa Asia. Diba? So, medyo malungkot po yan. Ano po? No? So, and of course, yung tinatanong po ninyo no, ng mga administrative tasks, no? Well, gradually naman yung DepEd naman po, in all fairness na may mga policies naman po tayo sa Department of Education na unti-unti naman ay natatanggal yung ibang mga administrative tasks. No? Over the years po, tuloy-tuloy yan, since 2022. No? At nagpapasalamat naman po tayo no? Dahil nagiging responsive naman in most cases po yung ating Department of Education. At of course, no, dahil dito rin sa mga recommendations po ng EDCOM 2. Okay, sige po. Maraming salamat po, Ginoong Benjo, sa inyong paliwanag, no? At sana nga po, ako, I'm in favor, no? Ayoko talaga ng mass promotion. Kung hindi karapat-dapat, dapat talaga hindi talaga ipasa yung bata. Okay, maraming salamat po, Ka Benjo po. Sa ulitin po. Okay. Maraming din po salamat. Ayan, si Ginoong Benjo Basas, ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition. At ang oras, alas 9:58 na po ng umaga. Ito na po ang ating question of the day. Mas okay ba na ipasang-awa na lang yung bata o dapat ibagsak para mas may matututunan? ASPN pa rin, ang sambayanan, pinusuan natin. Panoorin po natin ito. Hindi po naniniwala dito kasi naman yung mga estudyante kailangan you have to work for the grades you want. Mas maganda po ibagsak po ang estudyante pag hindi po karapat dapat kasi kinakailangan po na i-work po yung grado.
yung grado. Katulad naman ng mga trabaho, you have to work for it po. Hindi lang ako agree if ever na pumasa ka lang sa school or sa academic by, let's just said, pasang-awa. Kasi syempre, kapag ka pumasa ka lang ng dahil sa awa or nakiusap ka lang sa teachers or sa mga professor mo, meaning to say, parang wala ka natutunan or hindi mo siya mag-workout kapag ka nasa real world ka na, pagka-graduate mo. So syempre, much better pa rin, if kaya naman, kasi kailangan lang naman natin ng discipline first, and then syempre, kailangan natin ng marunong tayong mag-work or mag-manage ng time natin pagdating sa pag-aaral. And if ever na working student ka naman, pwede naman din pagsabayin siya. Nasa tao pa rin po yun. Kung tatanggapin niya na pasang-awa lang siya, pero kung pag-uusapan po natin yung hinaharap, kailangan pa rin po talaga ng kabataan na may matutunan sa buhay, lalo na po sa mga pag-aaral para sa kanilang kinabukasan. Ay, nako. Hello, Pati. Kala ko to si Joyme hindi na ako nagsabi na okay na. Hindi, pero agree ako talaga. Dapat hindi. Kasi maraming mga magulang nakikiusap, teacher, pasa mo naman, sayang ang matrikula. Kasi di ba, syempre magbabayad ka ulit. Di ba, matrikula. Tapos syempre baon. Tapos syempre pamasahe. So dagdag gastos talaga yan pag nag-repeat. Kaya kayo mga estudyante, dapat magkusa rin kayo, mag-aral kayo. Di ba? Hindi lang yung aasa kayo sa teacher ninyo, tapos akala niyo automatic pasado na kayo. So dapat palitan na rin, mag-aral tayo ng mabuti. Kung nahihirapan kayo, sumangguni kayo sa inyong mga magulang, paano kayo matutulungan sa mga teacher nyo? Usually, nagbibigay yan ng mga remedial. Correct, oo. Diba? So, ayan, happy birthday Oo. kay Simon Laksamana Salinas. At happy birthday rin po sa nag-iisang kahera po ng EBC Canteen, si Ate Mac Torres, Emmeline Mac Torres. Ipinagdiriwang daw niya ngayon ang kanyang 61st birthday. May pakain ba? Ay, di ba? Nag-iisang kahera eh. Nag-iisang kahera. At syempre, Pati, no, at mga kababayan, dito sa ESPN, mahalagang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kung hindi pasarapan. Kaya sulitin mo, tawanan nyo lahat ng mga problema ninyo. Mag-food trip, gumala at gumawa po ng mga masasayang alaala. So, bukas tumutok kayo ulit dito sa Ano sa palagay nyo? See you tomorrow, everybody! Happy Monday! Susunod kada umaga, girls! Oh, Wala, overtime na tayo.